Tita. 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 Kung mamatay ka man, paano na ako, tita? Hoy. Tumigil ka na sa iyak. Bakit hindi pa kayo nagbabayad ang mataas kong utang? 258 piraso. Itong bahay. At ikaw. Ay akin na. Hahaha. Ikaw. Bakit ang sakit ng ulo ko? Ate, gising ka na. 8. Bakit parang bumata ka? Anong ginagawa ninyo? Lumapit ka sa akin. Bitawan mo ako. Hindi mo pwedeng apihin ang kapatid ko. Bitawan mo ako. Ang tatay ko ay ang direktor ng sales. Kayo dalawa, kung magpapautang kayo at hindi magbabayad, hintayin nyo na lang ang kamatayan. Nandito na ako muli sa Mayo 11, 1,985. Ang nanay ay naloko para buhayin kami. Na umutang ng mataas na interes. Na naloko para umutang ng mataas na interes. Ang lupa at bahay ay kinuha nila. Wala na rin ang nakababatang kapatid. Sa buhay na ito, kailangan kong protektahan ang nanay at nakababatang kapatid para magkaroon sila ng magandang buhay. Ang utang na may mataas na interes ay matatapos sa 5 araw. Sige, babayaran ko ito sa'yo. Ngayon, pakiusap, umalis ka na. Hahaha. 5 araw. 258 piso. Hahaha. Hindi ka naman nagbibiro, di ba? Hahaha. Nakatukoy na ang host sa panganib. Nakatukoy ang host nasa panganib. Nagsimula ang random na sistema ng impormasyon. Nakatukoy na ikaw ay nahuhulog sa utang. Kumuha ng impormasyon. Ama niyang Dezong, siyang Shengli. Noong siya ay direktor ng kooperatiba. Nagsagawa ng pandaraya para sa sariling kapakinabangan. Nagnakaw ng kabuang 536 na yuan. Ito ba ay tulong mula sa Diyos? Hindi magbabayad. Kukunin ang kapatid mo bilang kabayaran. Lumapit ka dito. Yang Dezhong. Bitawan mo ako. Gusto mo bang malaman ng tatay mo ang tungkol sa utang? Gusto mo bang malaman ng mga tao ang tungkol sa peking mga libro? Gusto mong gawin mong peke ang mga libro ng tatay mo? Malalaman ba ng iba? Bitawan mo ang ate ko. Saan mo nalaman? Basta. Bitawan mo ang ate ko. Basta bigyan mo ako ng 5 araw. Ibabalik ko ang pera sa'yo. CJ, tungkol sa bagay na ito. Basta't hindi ko alam ang kahit ano. Ayos. 5 araw lang. Kung hindi mo mabayaran. Tinitiyak ko na hindi ka makakapagtagal sa barangay Kingshui. Kuya. Kuya, okay ka lang ba? Kuya. 158 yuan. Kuya. 5 araw. 5 araw, hindi pa rin natin mababayaran. Kung hindi, tara na, tumakbo tayo. Ay naku. Wala tayong pambili kahit 1 sentimo. Saan tayo pupunta? At saka, yung nagpapahiram, ay ang direktor ng kooperatiba. Hindi tayo makakatakas talaga. Anong gagawin natin? Nakita namin ang kasalukuyang problema mo. Kumuha ng impormasyon. Ikatlong aralin sa palengke, ilalim ng puno. Nandyan ang iyong ama na si Zhang Erming. Nakatago ang kanyang 42 yuan na ipon. Hindi ka na ba tanga? Bakit hindi ka sumasagot? Titignan ko kung saan tayo natigil. Tara, pumunta tayo sa pamilihan. Uy, ate, ang tanga mo naman. Kanina, wala tayong kahit 1 sentimo. Anong magagawa natin sa pamilihan ngayon? Sino ang nagsabing wala tayong pera? Tara na. Ate, dadalhin kita para makahanap ng pera. Ay. Wayoy. Sabi ng sistema ng impormasyon, may pera sa ilalim ng puno. Totoo nga. Huwag nang bilangin. Totoong 42 piso. Ate, hindi ko inasahan. Talagang may itinatagong pera si Dad. Paano mo nalaman yan? Bakit hindi mo sinabi kanina? Hindi ko lang naisip agad. Hindi naman sinabi ng sistema kanina. Hindi naman sinabi ng sistema kanina. Hindi naman sinabi ng sistema kanina. Ay, huwag na munang pag-usapan yan. Sa bahay. Lahat ay nasira niyang Dezong. Anong gago ang pumutok nito? Punta tayo para bumili ng mga gamit para sa bahay. Punta tayo para magdagdag ng mga gamit sa bahay. Punta tayo para bumili ng mga gamit para sa bahay. Kuya, anong balak mong dagdagan? Lanan. Lagyan mo na lahat. Mga kaldero, pinggan, kawali. Kahoy, bigas, langis, asin, karne. At saka mga damit at sapatos na gawa sa tela. Oh. At saka yung paborito mong tikoy na gawa sa bigas. 8. Huwag kang bumili ng masyadong marami. May utang pa tayo ng mahigit 200 piso. May utang pa tayo ng ilang piso. At saka. Walang at saka. Isipin mo. Sa loob lang ng kaunting oras ngayon, kumita na tayo ng mahigit 40 piso. Mayroon pang 4 na araw. Sapat na para makabayad tayo. Pero natuklasan natin sa pagkakataong ito. Ang lihim na pera ni tatay. Pero paano na sa susunod? Magtiwala ka sa ate mo. Hindi ito isang aksidente. Sis, tiyak na dadalhin ka. Sa magandang buhay. Naniniwala ako sa iyo, ate. Sige, tara na.
Kamote, kamote. Tingnan nyo. Mga sariwang malalaking kamote. Hindi masarap. Walang bayad ah. Anong nangyari? Gusto kong kumain ng kamote. Lanan. Kamote, kamote. Gusto mo ba ng kamote, miss? Pwede itong steam o pakuluan. Magkano ito? Siyempre, 9 na sentimo bawat kilo. Ang mura naman. Karaniwan, hindi ba't ito ay binebenta? Ng 1 sentimo 3, 1 sentimo 5. Ay. Miss, matagal ka nang hindi pumunta. Sa palengke, di ba? Ngayon, ang mga kamote ay napakarami. Halos lahat ng bahay ay may stock. Kaya bumaba na ang presyo. 9 na sentimos bawat kilo. Baka hindi pa ito mabenta. Babae, gusto mo bang bumili? Kung marami kang bibilhin, bibigyan ka pa ng mas murang presyo ng tita. Nakatukoy na ikaw ay nasa pamilihan. Kumuha ng impormasyon. Kulang ang kamote sa bayan. Tumaas ang presyo ngayon sa 10 sentimos kada kilo. 40 sentimos. Kaya't bibilhin ko ang mga kamote sa pamilihan. 9 na sentimos kada kilo. At ibebenta ito sa bayan. Hindi ba't malaking kita ito? Tita, kukunin ko lahat ng mga kamote mo. Ay, ate. Ay naku. Mabait. May plano na si ate. Ay. Kya. Ibalot mo lahat ng mga kamote na ito. Magkano lahat ito? May mga 200 libra ako sa basket na ito. Bigyan mo ako ng 18. Lahat ito ay sayo. Isama mo na ang kariton. Sige, sige, sige. Itong dalaga ay binili ang mga kamote na hindi ko maibenta. At siya pa ang nagpasalamat sa akin. Itong ginang. Itong mga kamote ay ibebenta ko sa syudad. At makakakuha ako ng 4 na beses na kita at bibigyan pa ako ng sasakyan. Hahaha. Kamote, kamote. Kung hindi dahil naayos na ang negosyo, hindi mo ba gustong ilabas lahat ng pera para bumili ng kamote? Aking magandang kapatid, pakinggan mo lang ang paliwanag ko. Ay, alam mo noong huli tayong pumunta sa bayan, nakita ko ang ibang tao na may kamote. Nagbebenta ng 4 na mao bawat kilo. Sabihin mo nga, kung pupunta tayo sa bayan bukas, ibebenta ang mga kamote natin. Ate, nagwawala ka na. Hindi mo alam. Noong mga nakaraang taon, si Ginoong Zhang ay nahuli dahil sa pagbebenta ng iligal. Ikaw, tanga. Ilang taon na ang nakalipas mula nang magbukas ang bansa. At saka, yung mga maliliit na tindero sa kalsada, bumibili ng mura at nagbebenta ng mahal. Hindi naman nangyayari ang masama. Pero paano kung isang araw magbago ang pulisya? Paano kung magbago pa ang pulisya? Saan ka ba nag-aral? Nakatakda na ang pulisya. Hindi na pwedeng magbago pa. At saka, may utang pa tayo. 60. Pasensya na. Tama na. Kasi masyadong mabigat ang sinabi ng ate. 8. Sa totoo lang, tama ka. Pero makakapag-aral pa ba ako talaga? Naku, nakalimutan ko na yung batang yon. Dahil hindi ko na kayang bayaran ng tuition. Matagal na akong hindi nakapunta sa paaralan. Kaya, sisiguruhin ko sa'yo na makakabalik ka pa rin sa pag-aaral. Lanan. Halika. Maglakad-lakad at magtingin-tingin na tayo. Kamote, kamote. Sa amin mismo nagtatanim ng kamote. Tingnan natin. Ayos ang pagkakaayos. Ay, ang ganda nitong kamote. Magkano ito? 4 na mao bawat kilo. Sige, bigyan mo ako ng 2 kilo. Ay. Nakita na ikaw ay nasa malapit sa Tongfu Restaurant. Naglalabas ng impormasyon. Gusto ni Lin Yu ng Tongfu Restaurant na uminom ng soda. May pagkakataon na makilala siya. Ibalik ang kamote sa Tongfu Restaurant. 6. Ibigay mo muna ito sa tita. Timbangin. Ate, pupunta muna ako para sa iyong bote ng soda. Ay, hindi na ate, hindi ako nauuhaw. Bakit hindi ka nauuhaw? Tingnan mo, ang dami nilang bumili ng kamote. Ang busy nila. Dapat kang bigyan ng gantimpala. Hintayin mo na lang si ate na bumalik. Sige, umuwi ka na ng maaga. Maglakad-lakad ka muna at maglibot. Magandang araw. 2 bot ng soft drinks, pakiusap. 3 mao. Ito na si Lin Yu, di ba? Bata, gusto mo bang uminom ng soft drink? Para sa'yo. Ate, ikaw naman. Meron pa akong 1 bote. Uy, bata. Nasaan ang mga matatanda sa bahay nyo? Sabi ng tatay ko. Pumunta siya sa Tongfu Restaurant para hanapin si Uncle Qian. Babalik siya agad. Papunta na ako sa Tongfu Restaurant. Gusto mo bang samahan kita, ate? Anong nangyari? 8. Nang umalis ka, iniisip ko, na ibenta ang natitirang kamote sa restaurant. Sabi mo hindi sila tumanggap, ayos lang. Pero ang sama pa ng sinabi. Dito kasi, hindi kami tumatanggap ng panlabas na produkto. 6 Xiao Liu. Hindi pa ba dumating si Yuyu? Ito na. Pagdating nila, hindi man lang magpaalam sa uncle.
Sino ang bumili ng soda para sa'yo? May nararamdaman ka bang hindi maganda? Wala. Wala. Yung ate ang nagbigay sa akin. Ay, you. Pumunta ako para bumili ng soda para sa kapatid kong babae. Sa daan, nakatagpo ako ng batang paslit. Sa daan, nakasalubong ko ang batang paslit. Sa daan, nabangga ko ang batang paslit. Sa daan, nakita ko ang batang paslit. Sa daan, nabangga ko ang batang paslit. Tingnan mo, gusto niyang uminom. Binigyan siya ng isang bote. Pasensya na talaga. Mga bata, mahilig sa pagkain. Nakaabala ako sa'yo. Sa hinaharap, kung gusto mong bumili ng kahit ano, sabihin mo sa akin at kay mama. Huwag mag-abala sa mga estranghero. Naalala mo ba? Naiintindihan ko, tito. Kayo ay dito para magbenta ng kamote. Lanan. Sixiao Liu. Kumuha ka ng kamote ng dalaga. Dalhin mo ito para timbangin. Sige, boss. Nakahanda na, boss. Kabuuhan ay 42 piso at 4 na sentimos. Oh, ayos. Narito ang kabuang 45 piso. Sobra. Ibigay na lang. Salamat sa pag-aalaga kay Yuyo. Kaya't hindi na ako mag-aalangan. Salamat, boss. Nanay, mga kakanin na dinala mula sa syudad. Subukan nyo. Mukhang mayaman ka na. Ganyan na lang ang pag-aaksaya. Itong cake, mahal at hindi nakakabusog. Yung pera sa cake na ito, sapat na para sa amin sa kalahating buwan. Chen, hindi ko sinasabi ito para sa'yo. Matanda na ako ngayon. Hindi na magagamot ang mga binti ko. Babalik na lang tayo sa bahay. Itabi mo ang pera na yan, para sa pag-aaral ng bunso mong kapatid. Inay, huwag kang mag-alala. Malaki na ang kakayahan ni ate ngayon. Sa loob lang ng isang araw. Nakakuha na siya ng mahigit 100 piso. Gaano? Sabi pa ng ate, may natitira pang mahigit 100 piso. Kaya, maghintay ka lang sa ospital sa lungsod. Kumain ng mabuti. At alagaan ang mga binti natin. Chen, sabihin mo kay mama. Wala tayong ginagawang masama, di ba? Mama, maging kalmado ka lang. Lahat ng ito ay malinis na pera. Ayos lang iyon. Aba, lahat ay dahil sa kawalang kakayahan ng nanay. Pinapahirapan kayo sa murang edad, na kailangan ng lumabas at makipaglaban. Dahil sa nanay, kayo ay nahihirapan. Nanay, lumaki na ako ngayon. Tiyak na maiaangat ko kayo at si ate. Sa magandang buhay, naniniwala ang nanay sa'yo. Chen, pumunta para makita ang nanay mo. Ay. Kuya Hugh, dumarating ako para magbayad ng bayad sa operasyon. Ay naku, hindi ka paboritong dumating. Sa ortopediko, si Liu Huichan ang nag-operate. Nawala niya ang isang test order. Sa mga nakaraang araw, wala siyang tinatanggap na operasyon. Hinahanap niya ang order na yon. Sabi nila, yung test order na yon ay galing sa leader dito. Bukas darating na ang leader. Kung hindi pa rin siya matagpuan, tapos na ang kanyang karera. Dahil dito, nag-alok pa ng 100 piso. Nakatagpo ng impormasyon na ikaw ay nasa Barangay Health Center. Nakuha ang balita. Nawala ni Liu Huichan ang isang mahahalagang listahan ng pagsusuri. May gantimpala na 100 yuan para maibalik ito. Nakaimbak na ngayon sa Barangay Health Center. Sa ilalim ng drawer ng mesa. Dr. Hugh, parang alam ko kung nasaan ang listahan ng pagsusuri. Noong huli akong bumisita sa nanay ko. Nakausap ko si Inay. Liu, na inilagay ang resulta sa drawer. Doon sa gitnang bahagi. Impossible. Sinaliksik ko na ang drawer na yon. Walang kahit anong resulta ng pagsusuri. Talagang resulta ng pagsusuri. Chen, ang galing mo. Malaki ang naitulong mo. Yung Tito Hugh, ang operasyon ng nanay ko. Siguradong walang problema. Bukas, sasama ko ang nanay mo sa syudad. Premyo sa pabuya. Salamat, Kuya Hugh. Ang nanay ko. Pasensya na kay Iray. Hugh, CJ. Tama, Kuya Hugh. Narinig ko na ang nanay ko ay dahil gusto niyang kumuha ng isang 30 taong gulang na ligaw na ginseng. Kaya siya naging ganito. Ano bang nangyari dito? Si Professor Lin sa lungsod. Ang kanyang anak na babae ay likas na mahina. May gantimpala na 200 piso. Kailangan ng isang 30 taong gulang na ligaw na ginseng. Grabe naman. Para sa kapatid mong babae, nagsusumikap siya. Nagsusumikap siya para sa tuition ng kapatid mong babae. May gantimpala na 200 piso. Totoo iyon. Hindi na pwedeng magpanggap. Mahalaga ang buhay. Nakatukoy ng keyword na ligaw na ginseng. Naglabas ng impormasyon. Sa dulo ng pamilihan. Sa pwesto ni Wang na nagtitinda ng gamot. May isang 3 taong gulang na ligaw na ginseng. At marami pang naihandang stock sa kanilang bahay. Puno ng mga bundok at mga gamot ang bodega. Hindi ka ba nagnanais na maghanap ng ligaw na ginseng? Ay naku. Chen, makinig ka sa payo ng tiyuhin. Huwag kang pumunta. Hindi ito malaking repolyo.
Sinasabi lang na meron. Tingnan mo ang nanay mo. Nandito pa rin siya nakahiga. Ay naku. Hugh uncle. Huwag kang mainggit. Gusto ko lang mag-isip. Hindi ako alis. Ayos na yun. Chen. Hindi pwedeng wala ka na sa bahay mo. Pasensya na, Kuya Hugh. May sistema na. Gusto ko pa ring subukan. Tita, talaga bang makakakita ka dito sa palengke ng wild ginseng? May pakiramdam ako na siguradong makakakita ako ng 30 taong gulang na wild ginseng na hindi basta-basta mahahanap. Kahit na meron man, maaga na itong nabili ng iba. Anong pagkakataon na makakakuha tayo ng magandang deal? Uy, ate, bakit ka huminto? Uy, tingnan mo. Tingnan mo, yung iyon ba ay yung hinahanap nating ligaw na ginseng? Yung dapat nating hanapin na ligaw na ginseng? Uy, huwag mong subukan kung ayaw mong bilhin. Tito, anong problema mo? Paano mo ibebenta itong wild ginseng na ito? Hindi ito pwedeng ibenta ng mag-isa. Kung lahat ng nasa stall ko ay kukunin mo. Bibigyan kita nitong wild ginseng, 100 piso lang. Bakit ganyan ka? Karapatan mo na walang benta sa pwesto mo. Kung gusto mo, bumili ka. Haha, tito. Yung kapatid ko kanina hindi makapagsalita. Yung mga bagay dito sa pwesto mo, magbigay ka ng presyo. Itong huanglian, 20 yuan kada kilo. Itong hazelnut mushrooms, 13 yuan kada kilo. Sa taas ko naman, mga 5 kilo siguro. Kasama pa yung wild ginseng. Lahat-lahat ay 265 yuan. Walang tawad. CJ. Dito na ang bayad. Aba. Wala akong dalang ganong pera ngayon. Baka pwede namang maghintay ng ilang araw. Bakit ka nagpapanggap na mayaman kung wala namang pera? Umalis na kayo. Tito. Pakibigay muna sa akin itong mga paninda. Bukas bibigyan kita ng 300. Hindi naman ako nagkukulang sa pera. Kung sakali. Babalik ako bukas. At maaring maubos mo pa ang mga laman ng warehouse mo. Iba pang bagay ay nakakontrata na. Dapat puno na ang bodega mo. May koneksyon ako sa lungsod. Sa tamang panahon, matutulungan kita. Sa mga nakatipong produkto mula sa bundok. At mga halamang gamot. Siksay. Mukhang. Hindi na ito pwede. Tara na. Yoy. Nakuha na ang mga bagay dito. Bukas. Bumalik ka para tingnan ang mga produkto. Itong ligaw na ginseng. Ibigay ko na sayo. Pero, tama lang na 165 piraso. Hindi pwedeng kulang ng kahit 1 sentimo. Walang problema, tito. Hahaha. Sasabihin ko na ng diretsyo. Ang sakit ni Uyo. Kailangan ng maraming gamot para alagaan. Kung makatagpo ka, ipadala mo na lang. Tanggapin ko lahat. Siguradong hindi kita bibigyan sa presyo. CJ, dapat may mga ito pa sa manggagamot. Kung makatagpo ako, ipadadala ko lahat sa'yo. Ayos. Mayroon pang kamote. Yung huling ipinadala, maganda ang kalidad. Sa susunod, gusto ko pang umorder ng mas marami mula sa'yo. Sige lang. Gaano karaming kilo ang kailangan mo? Hindi bababa sa 200 kilo. Pero ngayon, mas marami ang kailangan ko. Ang presyo ay maaari lamang ibigay sa'yo ng 305. CJ, kailan mo kailangan? Sa loob ng 2 araw. Mas maaga, mas mabuti. Susubukan ko. 200 libra ng kamote. Dagdagan mo pa ng mga gamot. Kailangan mo nang magpalit ng ibang sasakyan. Chen. Ito ang bayad sa kargamento nitong beses. Yung sinabi ko kanina. Sang-ayon na tayo. Boss Money, huwag kang mag-alala. Ako na bahala dyan. Na-detect na nasa tabi ka ng air raid shelter. Nakita na ikaw ay nasa tabi ng silong. Magbigay ng impormasyon. Sa silong sa tabi ng malaking puno ng sycamore. Mayroong maraming bigas, harina, at pera. Halaga nito ay 732 yuan. Ang silong ay naiwang abandonado na. Ngunit may mga bigas, harina, at pera pa sa loob. Tumingin tayo sa silong. Bigas. Noodles. At meron pang ganitong maraming pera. Sino ang naglagay ng maraming bagay na ito dito? Sa lugar na ito. Hindi maganda. May tao na paparating. Hindi ba si Yang Di o Yang Shengli ito? Hindi ba sina Yang De at Yang Shengli? Tatay, nandito tayo sa kooperatiba. Nakuha nating bigas at harina. At saka, yung pera sa account. Lahat ng ito, itinago ko sa lagusan ng depensa. Matagal ko nang binabantayan dito. Walang tao na pumunta dito. Lanan, magaling ang ginawa mo. Hindi ko inasahan na ang lungga ng bomba ay ginagamit ng mag-amang ito para sa kanilang mga nakaw. Kailangan kong makinig ng mabuti.
Kamakailan lang may mga tao sa itaas. Mag-ingat ka sa iyong ginagawa. Narinig ko na si Tianchen. Alam ang tungkol sa mga peking libro ko. Binigyan mo pa siya ng 5 araw. Tatay, hindi ba't nag-aalala lang ako? Nag-aalala. Sa tingin ko, masyado kang duwag. Isipin mo nga ang utak mong baboy. Sabi niya, nag-fake ako ng mga account. May ebidensya ba siya? Kung meron man, bakit niya kami papatuloy hanggang ngayon? Niloloko ka lang niya. Sino ang nakakaalam, ikaw na lang ang naloko. Malaki man o maliit ang usaping ito. Maliit man o malaki. May mga tao sa itaas na nag-inspeksyon. Naisip mo na ba? Kung talagang magreklamo siya. At ipasuri sa mga tao sa itaas. Tayo. Tapos na tayo. Samantalahin mo habang hindi pa. Nag-react si Zhang Tianchen. Bilisan mo ang pag-aayos ng mga bagay. Ako. Sandali. Kakarinig ko lang ng ingay. Sandali. Kakarinig ko lang ng ingay. Nakakabahala. Siyempre may ingay nga. Tatay, baka nagkamali ka ng narinig. Dito sa silong, tanging hangin lang ang maririnig. Makinig ka. Ito ba ang tunog? Parang. Tatay, may kaunting tunog ng hangin sa silong. Normal lang yan. Bukod pa rito, sa liblib na lugar na to, sinong tao ang meron? Kahit na meron man. Ganito kaliit lang ang depensa sa hangin. Kitang-kita na. Marahil. Nakarinig ba ako ng mali? Naitago mo na ba ang libro ng mga account? Tatay. Gagawin ko ang aking trabaho. Huwag kang mag-alala. Natatakot akong masyadong halata ang pagtatago sa silong. Itatago lang ito sa ilalim ng bag na yon. Siguradong walang makakahanap nito. Natakot akong masyadong halata ang pagtatago ng silong. Itatago lang ito sa ilalim ng bag na yon. Siguradong walang makakakita nito. Ayos lang iyon. Hahaha. Sige na. Mabilis, lumabas na tayo. Swerte, muntik na tayong mahuli. Sa ilalim ng bag. Nasa ilalim ng bag ang talaan ng account. Ang hayop na to. Nahanap na. Paano pwedeng ganito? Yang Deshong, bakit ka nang himasok sa bahay namin? Wala nang batas sa baryo na to. Utang ay dapat bayaran. Ito ay makatarungan. Ito ay inyong pinirmahan. Kahit nadalhin ito sa korte. Ako pa rin ang may katwiran. Yang Deshong. 8. Sabi ay 5 araw. 3 araw pa lang ngayon. Anong 3 araw, 5 araw? Alam ko lang na utang ninyo sa akin. Na hindi pa nababayaran sa loob ng 1 buwan. Ngayon, akin na ang bahay at lupa. Akin na ito. Ate, magbabayad kami. Hahaha. Bayarin LNA. Kahit na may pera ka na ngayon. Wala na rin itong silbi ngayon. Yang Deshong. Akala ko gagamitin ko ang pera para sa ginhawa. Akala ko titigil na pero mas naging mapusok ka pa. Sasabihin ko sa'yo. Ngayon dito tayo. Wala kang makukuhang kahit 1 sentimo. Sinasabi ko sa'yo. Ngayon dito. Wala kang makukuhang kahit 1 sentimo. CJ, kung ganoon ang bahay at lupa mo, ay akin na. Kailangan mo ba akong tulungan? Mag-iwan ka ng 2 gulay. Haha. Ikaw, Tay, bibigyan natin siya ng pera. Ang tatay niya ay direktor ng kooperatiba. Hindi tayo makakatalo niyan. Mag-alala ka. May paraan ako. Oh. May paraan ba? Kung ibibigay mo sa akin ang kapatid mong babae ngayon, baka magpakita pa ako ng kabaitan. At bigyan ka ng pagkakataong mabuhay ng 2 araw. Walang paraan. Yang Deshong. Nasa supply cooperative ang tatay mo. Nagsisinungaling tungkol sa halaga ng binili. Gumagawa ng peke na record para magkamal ng salapi. Hindi ka ba natatakot na matuklasan? Saan ang ebidensya? Kung wala naman, ibig sabihin, dinidimanda mo ang departamento. Pero mapapauwi ka sa kulungan.
Sino ang nagsabing wala akong ebidensya? Ito ay ebidensya. Dapat kilala mo na itong talaan, di ba? Paano ito nasa'yo? Paano ito mapunta sa'yo? Paano ito nasa'yo? Paano ito mapunta sa'yo? Paano ito nasa'yo? Paano napunta ang bagay na ito sa'yo? Paano napunta ang bagay na ito sa'yo? Mga kababayan, sa panahon ni Yang Shengli bilang direktor, nagulat siya ng maling impormasyon sa mga biniling materyales. Nagnakaw siya ng pondo mula sa ating mga pagbili. At nagpatong ng mataas na interes sa mga tao. Kabuang ninakaw na yaman. 539 na piso. Tingnan niyo mga kaibigan. Yang Dezhong. Noong nakaraang taon, bumili ako ng mga kagamitan sa pagsasaka at pataba. Gumastos ako ng 30 piso at 5 sentimos. Hindi mo ako pinaniwalaan. Yang Dezhong. Ninakaw mo ang pera ng mga babae kasama ng iyong ama. Nililinlang mo pa nga pati pera ng asawa mo. Wala ka bang hiya? Yang Dezhong. Yung tatay mo nanloko sa akin ng pera. Samantala, nanghihiram ka pa ng mataas na interes sa akin. Para hindi ako makapagpagawa ng bahay. Dahil sa utang, nasira ang pamilya namin at nawala ang lahat. Talagang ang bait mo, ang sama-sama mo. Tumigil ka. Magpakatatag. Kayo lahat magpakatatag. Ako ang sekretaryo mula sa lungsod. Anong nangyayari dito? Anong nangyayari dito? Kumusta, Sekretaryo Liu? Gusto kong magreklamo. Si Yang Shengli ay naging direktor ng komunidad. Nagulat ng maling halaga ng mga materyales. Nagnakaw ng ari-arian ng mga kababayan. Si Yang Dezhong ay nangutang sa pamamagitan nito. Nang aapi sa mga tao. Narito ang mga libro ng account. Nakita ko na lahat ito. Ang mga labis na produkto na iniulat ng mali. Anong nangyayari? Ginoong Liu, hindi mo alam ang nangyayari sa nayon. Utang ng taong ito ang pera ng anak ko. Walang pambayad. Nagmamanipula ng peking libro ng mga account. Naghihikbi ng mga tao para makaiwas sa utang. Marami na akong nakitang ganitong tao. Tama-tama. Sekretaryo Liu, tingnan mo. Ito ang resibo ng utang. Lanan. Ano ang nangyari sa halagang ibabayad dito? Anong nangyari? Hahaha, Sekretaryo Liu. Tama, hindi ito tama sa aspeto na ito. Magbigay tayo ng kaunting puwang sa isa't isa. Ang kasama na ito, ibalik ang utang na prinsipal. Hindi ko siya sisisihin, hindi ko siya bibigyan ng responsibilidad. Ano sa tingin mo? Maari kong ibigay sa iyo ang pera. Pero, Sekretaryo Liu, patuloy akong mag-ulat. Yang Shengli. Hindi lang ito tungkol sa pagnanakaw ng ari-arian ng lahat. Nangungulekta pa siya ng pondo para sa sarili. Hinuli pa niya ang isang batch ng bigas at harina na ipinagkaloob ng gobyerno. Para sa kanyang sariling gamit. Mayroon pang nakatago na halaga ng katiwalian. Alam ko kung saan niya inilagay. Ngayon, maaari na akong dalhin kayo doon. Okay. Tara na. Ginoong Liu. Dito ay ang mga ninanakaw na kagamitan ng gobyerno at ang mga perang nakuha. Batay sa sinabi ni Yang Dezhong. Dito, nakita nila ang kanilang talaan. Anong talaan? Ako at ang anak ko hindi pa nakapunta dito. Sabi ng tatay ko noon may ingay. Nung pala ikaw yun. Sekretaryo Liu, ikaw, poprotektahan mo ang seguridad ng nag-ulat ng tao, di ba? Bitawan mo ako. Tingnan mo kung ano ang gagawin ko. Bitawan mo ako. Ginoong Liu, kailangan ko pang mag-ulat. Tungkol sa marahas na paniningil ni Yang Dezhong. Pumunta sila sa bahay namin at nilinis lahat. Naghahanap pa ng mga guns. Binugbog nila ako at ang ate ko. Yung sugat sa likod ng ulo ko ay patunay. Yang Shengli. Nag-ulat ng maling halaga. Ninakaw ang mga gamit ng gobyerno. Yang Dezhong. Sadyang saktan ng iba. Pang-aasar at gulo. Iulat ko ng tapat. Maghintay na lang kayo na makulong. Lene. Tapos na lahat. Mga kababayan, si Yang Shengli ay nag-ulat ng peking account. Sinadya ni Yang Dezhong nasaktan ang iba. Nanggugulo. Nakaimbestiga na ang mga otoridad. Ayos, 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 ayos. Napakabuti. Ang mga yaman na kanilang ninakaw. Ibabalik ko ayon sa libro. Sa lahat. CJ. Wang Fugi, 36 na piso't 8 sentimo. Auntie Wang, 11 piso. Miss. Ang ating kasunduan. Hindi mo nakalimutan, di ba? Tio, paano ko naman makakalimutan? Sabi ko nga, abala ako, kaya't pupunta ako sa inyo. Siksay. Sasama ako sa kanya para tingnan ang mga gamot. CJ. Ate, magtrabaho ka na. Tio Wang. Lahat ito. Tama. Lahat ito ay binebenta. Marami kang gusto.
Maaari kitang bigyan ng mababang presyo. Ito. Bakit? May isa akong hinihingi para makapag-supply sa'yo. Huwag itong ibenta sa tindahan ng gamot ng Renku. Bakit? Dati akong supplier nila ng gamot. Pero ang aking asawa ay namatay dahil sa pag-inom ng kanilang peking gamot. Simula noon, hindi na ako nag-supply sa kanila. Ganoon talaga ang nangyari. Kayo ba ay namimitas pa ng mga gamot ngayon? Sige, timbangin na natin. Uy, Tio Wang. Sobrang dami ng mga halamang gamot na ito. Maaari ba akong dumaan pagkatapos ng timbang? Ilagay muna dito. CJ, pwede mong ilagay dito kahit gaano katagal. Tama nga. Kamusta na sila? Nahuli na si Yang Dezong at Li. Nahuli na si Yang Dezong at Yang Shengli. Nakuha si Yang Dezong at si Yang. Kinumpis ka ang ari-arian. Nabawi na rin ang pera ng mga residente. Ngayon, hindi lang tayo kailangang magbayad ng utang, kundi may bonus pa tayo mula kay Secretary Liu, na 300 yuan bilang insentibo sa reklamo. Ay, swak na swak. Mas marami pang pera. Maaari kitang bigyan ng bagong damit. Ang natitira, magdagdag tayo ng mga kasangkapan. Ang natitira, magdagdag tayo ng mga kasangkapan. CJ, tama na. Kuya, kumusta na sayo? Ayos naman ako dito. Sasabihin ko sayo, mabenta ang mga produkto, pero kung susunod na pagkakataon, hindi na pwedeng gumamit ng kariton para magdala ng mga produkto. Ano naman ang masama dito? Bumili na lang tayo ng bago bukas. Madaling sabihin, ang pera natin ngayon ay sapat lang para sa isang second hand. Saan tayo hahanap ng ganitong angkop? Mura na truck na ibinebenta. Ayon sa pagsusuri, may problema ka sa kargamento ngayon. Maglabas ng impormasyon. Malaking pagbabago sa industriya sa Yulin Village. Nais nilang ibenta ng mura ang isang. Original na presyo ay 200 yuan. Magaan na truck. Pinakamababang presyo sa isip, 70 piso. Pinakamababang presyo sa isip, 870. Walang problema, maghahanap lang ng ibang lugar. Iwanan mo na ang ganitong bagay sa'yo, ate. Lanan. Ay naku. Huwag mong ipahid ang dumi sa katawan mo. Bakit? Anong pakialam mo? Sabi mo gusto mong bumili ng bagong damit para sa akin. Yung bagong damit ko. Pero hindi pwedeng masira ang damit. Nandito si Chen Chengxi. Dr. Hugh. Ngayon pong pumunta kayo, may balita ba kayo? Ngayon pong pumunta kayo, may balita ba? Ngayon pong pumunta kayo, may balita ba? Bakit ka nandito ngayon, may balita ka ba? May dalawang magandang balita. Tapos na ang operasyon ng nanay mo. Matagumpay ang operasyon. Ngayon ay nagpapagaling siya sa ospital sa bayan. Pagkalipas ng ilang araw, makakauwi na siya. Ang galing. Engan, ano ang isa pang magandang balita? Isa pang magandang balita. Yung huling dinala mo, na ginseng, ibinigay ko kay Professor Lin. Gusto niyang makipagkita sa'yo. Para maranasan ito ng personal. Ako. Ikaw nga. Kita-kit sa Tongfu Restaurant sa loob ng 2 araw. Lanan. Ay. Mukhang maganda ang sasakyan mo Magkano ang benta? Ay naku, itong sasakyan na ito. Kung seryoso ka, ibigay mo sa akin ang 1,200 at ayos na. Hindi ito angkop. Tingnan mo, ilang taon mo nang ginagamit ito. Nagsimula nang magpil ang pintura. Hindi pwede. Ganito. 500 ay para lang sa pagkakaibigan. 700 kung pasok, bibilhin ko. Hindi, alis na ako agad. Ito. Nabenta. Tama nga. Nung pumunta ako. Nakita ko sa inyo na yon. Lahat ng prutas ay kahel. Lahat ay nabubulok sa lupa. Bakit walang nagsusugat? Ay naku, hindi ko alam kung anong nangyayari sa taong ito. May isang grupo ng mga negosyante na dumating sa nayon. At pinababa ang presyo mula sa 1 piso kada kilo. Naging 5 sentimos na lang. Mas pinipili ng lahat na hayaan na lang ang mga kahel na masira sa lupa, kaysa ibenta ito sa kanila. Kung sasabihin ko na makakabili ako ng iyong mga dalandan sa presyo na 100 piso bawat kilo, ano sa tingin mo? Talaga? Babalik ako sa loob ng 2 araw. Sige, magandang babae. Sige, punta ka lang. Pagdating ng panahon, ako na ang bahala magpaalam sa mga residente. Bro, hindi ko rin papabayaan na mag-isa kang magtrabaho ng 1 buwan. Bibigyan kita ng 50 piso, ayos ba? Sige, mula ngayon, ako na ang magpapasensya kay Boss Zhang. Sa pagtulong. Sa pamasahe sa sasakyan. 707 ha. Magandang pakikipagtulungan. Magandang araw, Ginang Zhang. Ako si Lin Ruiming. Ang naglathala ng pag-award para sa Wild Ginseng. At siya rin ang ama ni Yu.
Kapatid ng may-ari ng Kian. Noon ay ako. Ngayon ay, pasensya na at nakikialam lang. Boss Kian, inimbitahan ka namin sa private room. Hindi ka magagalit, di ba? Sa hindi pagkakaintindihan ng ama mo. Sabi ni AI. Hugh, Ginulin. May isang mahina at may sakit na anak na babae kayo. Hindi naman siguro. Ito ang aming si Yoyo. Yoyo, mula pagkabata, hindi maganda ang kalusugan niya. Sabi ng doktor kung uminom siya ng gamot na liye. Maaaring hindi na siya umabot ng 7 taon. Salamat na rin sa inyong mga halamang gamot. Naitawid namin ang isang malaking pagsubok para sa aking anak. Ang buong pamilya namin, lubos na nagpapasalamat sa inyo. Ginolin, nagbigay na kayo. Nang ito. Pagkatapos noon, nalaman namin mula kay Boss Kian na matagal na kayong nakatulong sa amin si Yuyo. Pag-isip at pagninilay, nagpa siya ang buong pamilya namin. Nabigyan ka ng isang munting regalo. Sana'y tanggapin mo ito. Ito ay isang halaga na dapat mong tanggapin. Talagang mahirap tanggapin ito. Ang bayad ay bayad. Ito ay dagdag na pasasalamat. Huwag mong tatanggihan. 8. Ito ay sulat ng rekomendasyon mula sa unang mataas na paaralan. Yun yung noong nakaraang taon, na halos lahat ay nakapasok sa kolehiyo. Yun ang unang mataas na paaralan. Gusto kong pumasok. Sabi ni Boss Kian na ang ate mo ay nasa eskwela pa. Iniisip ko sigurado gusto mo niyan. Ate ko, mahal kong ate. Gusto ko, tanggapin mo na lang, ate. Tanggapin mo na. Ginoong Zhang, kung titignan mo lang ang iyong nakababatang kapatid, para sa kapakanan ni Uyo. Tanggapin mo na. Pasensya na. Nakapagpahiya ako sa'yo. Talagang kailangan namin ang liham na ito. At talagang pinahirapan kita. Walang anuman, masaya akong makatulong, haha. Ang ganda, salamat ate. Ay naku, tama na, tama na. Ganoon na ba kalaki, walang malaki, walang maliit. Tara na, tara na. Araw-araw Naka-order na ang mga produkto. Sa kabuuan, 366. Nandito lahat. Ang mga kamote, marahil ay hindi na kukunin sa ngayon. Siguro hindi na tayo kukuha ng kamote. Pero, maganda ang kalidad ng gamot at tuyong produkto. Tingnan natin kung pwede tayong tumanggap ng pangmatagalang supply. Tingnan natin kung pwede tayong mag-supply ng regular. Oh. Lanan. Pwede rin namang ganito. Ngunit may isang hinihingi ang mga ngalap ng gamot, na ang mga nakalap na gamot ay hindi maaaring ibenta sa Renko Pharmacy. Oh. Naiintindihan ko na. Ang mga halamang gamot na ito, maliban sa itinatago para kay Yuyo, na kailangan para sa paggamot, ang natitira ibebenta ko sa kapatid ko. Sa baiho ang market ng Mazuang. Tingin mo, okay ba? Ilan, okay. Basta hindi sa Renko Pharmacy. Pwede kang magbenta kahit saan. Ay. May gusto akong itanong. Ano ang ginagawa ng baihwa? Maaari mo ba akong ipakilala? Ay, mababaw ang kaalaman namin dito sa Bukirin. Boss Kian. Nasa kamay ko ngayon. Mayroon pa akong ilang mga dalandan mula sa Yulin Village. Tingin mo ba ay maaari? Maaari mo bang pumunta sa wholesale market? Tulungan mo kaming magbenta. Siyempre. Sa susunod, kapag nakuha mo na, dalhin mo ang mga kahel. Papalitan ko ang kapatid kong si Mazuang, para tingnan ang kalidad. At dalhin ito sa merkado para ibenta. Ayos lang. Kaya bukas, dadalhin ko ito sa'yo. Maraming salamat, Kuya Kian. Umaga na. Ay naku. Mabuti nang humiga ka lang. Huwag kang gumalaw. Wala namang problema, medyo namamagalang ang binti ko. Ayos naman ang iba. Ay, Chen, kailan pa ako makakalabas ng ospital? Kagabi, kinausap ko si tungkol sa doktor. Sabi niya, magpahinga ka pa ng kalahating oras. O sige na. Hindi ko sanay sa panahon dito sa lungsod. Bakit, ilang araw pa lang akong nakatira. Sobrang masakit ang katawan ko. Ay naku, pwede bang? Doktor, sabihin mo, pwede ba akong makalabas ng maaga? Ay naku, mama. Ang sugat na ito, kailangan ng 100 araw. Isipin mo, nakahiga ka pa lang ng 1 buwan at kalahati, sapat na yon. 1 buwan at kalahati. Ay naku, ang buhay ko na naman. Ang kapatid na babae sa bahay ay nag-aalala. Maging kalmado ka lang at humiga. Nanay, mabilis ang takbo ng oras. Kung nababato ka, susunod na pagdating ko, magdadala ako ng mga sinulid at karayom. CJ, nakuha ko na.
Ding 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 ding. Ano ito? Liham ng pagpapakilala sa First Middle School. Sixi, saan mo nakuha yan? Siyempre, mula sa mga leader ng lungsod. Tingnan mo, masigla at cute ako. Para sa akin, ha? Huwag kang ganyan. Siguradong ikaw ang ate mo ang gumawa niyan, di ba? Siguradong ikaw ang gumawa niyan, di ba? Alam ko nang ikaw ang palaging pasaway. Nanay, bakit mo nasabi yan? Favoritism. Ay naku, sige na, sige na. Ilagay mo na yan sa tabi. Masaya si mama. Hindi na siya malungkot. Ay naku, ang pangunahing dahilan ay ang hirap na dinaranas namin. Hindi rin makatulong si mama. Pakiramdam niya ay may kasalanan siya. Mama. Pinalaki niyo ako at ang ate ko ng ganito. Dapat lang naalagaan namin kayo. Lanan. Lahat kayo ay lumaki na. Chen, alagaan mo ang kapatid na babae. Chen, dapat mong alagaan ang kapatid na babae. Nanay, gusto ko talagang alagaan si. Hindi siya nakikinig sa akin. Halimbawa, ngayon, ayaw na niyang pumasok. Ay naku, ano bang nangyayari? Hindi iyon. Putang ina, hindi pa rin gumagaling ang binti ko. Hindi ba ako nag-aalala? Gumaling na ang binti ko, puta. May sulat ka na rin ng pagtanggap. Pumasok ka na sa eskwela, naririnig mo ba? Opo, naintindihan ko, inay. Kuya Wang. Tama, 1 piso kada kilo. Ano ang presyo ng mga dalandan? Nga. Hindi pa ito ang simula. 1 piso kada kilo ang bibilhin. Pagkatapos noon, nangako ulit tungkol dito. Ang hinihingi ng masamang tao sa akin ay para tayong pahirapan sa presyo. Tayo'y magpatahimik. Magpatahimik at pakinggan si Boss Zhang. Mga kababayan, alam ko na ang mga problema ninyo. Alam ko rin ang inyong mga pangamba. Ngunit tiyak na hindi ako gumagawa ng mga bagay na nakakasama sa mga magsasaka at sayaman. Sa susunod, ang mga dalandan na ibebenta ninyo sa akin. Sa susunod, ang mga dalandan ko. Sa susunod, ang mga ibebenta ninyo sa akin na dalandan. Sa susunod, ang mga dalandan ko. Basta't binili sa akin. Palaging 1 piso bawat kilo. Sige. Kunin na. Magpila ng maayos. Matagal ko nang ayaw si Kin na masungit. Miss, kunin mo ito sa akin. Kunin mo ang mga dalandan ko. Dahan-dahan lang kayo lahat. Una, ayusin natin ang pila. Makakakuha ang lahat. Halika. ₱6. 6 piso. Ate, pasensya na. Ilagay mo ang mga dalandan. Sa labas ng kariton ko ah. Sige. Susunod. Mga kababayan, pasensya na. Puno na ang mga ito dito. Talagang hindi na ako makakatanggap ngayon. Kaya't hintayin nyo ang mga kargamento ko. Kung mabenta ng maayos, babalik ako sa loob ng 2 araw. Basta maganda ang kalidad nyo. Kahit gaano karami kukunin ko, ayos ba? Pasensya na. Sige, ulit. Kahapon pumunta kami at tumingin. Maganda talaga ang kalidad ng mga kahel. Sino ang nag-utos sa inyo na bumili ng mga kahel? Sino ang nagpagawa sa inyo ng mga kahel? Bigyan ko kayo ng 3 segundo. Lumayas kayo sa yulin na yon. Kung hindi, huwag kayong magsisi sa akin. Si Kin, ang malupit, ay hindi magpapatalo. Kin, ang malupit. Ikaw mismo ang nagbaba ng presyo sa mga kahel, ayos lang. Pero hindi ka na pwedeng makialam sa iba. Akala mo talaga, kaya mong gawin lahat ng gusto mo. Walang nakakaalam na ang mga kahel sa Lin Village. Lagi kong binibili. Pagdating niya, bibili siya ng 1 kilo sa isang presyo. Hindi ba't nakakalito sa merkado? Ang mga kahel ay dapat binibili sa 1 yuan kada kilo. Nang dumating ka, dun lang bumagsak sa 5 sentimos kada kilo. Sino ba talaga ang nakakaapekto sa presyo? Kung gusto mong bumili ng mga dalandan, dapat mas mataas ang alok mo. Mukhang gusto mong mamatay. Tigil na. Bakit ka nandito, Direktor Ma? Sumasang-ayon ka ba? Ibibigay ko sa inyo ang pamilihan ng Baihua. Magbibigay ako ng mga kahel. Pumunta ako rito para tingnan ang mga kahel. Ano bang nangyari kanina? Yung. Nagbibiro lang ako tungkol dito. Babaeng, tama ka ba? Ginoong Ma, sinasadya ng masamang Kin na ibaba ang presyo ng mga dalandan sa 5 piso kada kilo. Hindi ko ito matanggap. Kaya't bumili ako ng mga dalandan ng mga kababayan sa halagang 1 piso kada kilo. Sino ang mag-aakalang si Kin ang mga api ay darating at sisirain ang mga bagay ko? Gusto pa niyang saktan ako. Nagsisinungaling ka. Ganoon ba? Direktor Ma, tama, kanina si Kin ay nagtaas ng kamay at gustong manakit. Nakita mo rin, di ba? Boss Kin.
Sa tingin ko, wala nang kailangan pang makipagtulungan pa, di ba? Hindi. Direk N, pakinggan niyo po ako magpaliwanag. Ito yung batang ito. Una niyang inistorbo ang merkado at sadyang nagtataas ng presyo. Boskin. Naisip ko sana na bigyan siya ng konting konsiderasyon. Pero pinipili mong singil ng 5 mao kada kilo. Binibenta mo sa akin ng 2 piso. Medyo sobra ka na yata. Nga. Hindi mo alam si Boskin. Nalaman ko na lahat. Ang presyo ng wholesale ngayong taon ay mga 3 hanggang 7 pesos kada kilo. Nabenta ito sa 2 piso at 5 sentimo. Pero siya ay kumuha ng 5 sentimo. Ang kita ay hindi bababa sa 3 beses. Hindi ko rin nakita kayo na nagbigay kahit 1 sentimo sa mga magsasaka. Nagsasalita ka ng kalokohan. Kayo. Maghintay kayo sa akin. Siya ba si Zhangda, si Boss Zhang? Ako si Director Ma. Kagagaling ko lang sa labas. Nakakita ako ng ilang magaganda. Presyo sa merkado 2 yuan kada kilo. Kaya binibili ko ng 1 yuan at 8 mao kada kilo. Pwede ba yun? O, 1 yuan at 8 mao, ayos na. Maglakad-lakad muna tayo. Diretso ka na lang sa palengke. Kaibigan. Sabi ko, yung mga gamit ni Lola, pwede na siguro. Sabi ko, pwede na siguro yung mga gamit ni Lola. Sabi ko, yung mga gamit ni Lola, pwede na siguro. Totoo nga. Siguradong magugustuhan nila sa palengke. Tama. Noong nakaraang sa restoran ng Tongfu. Yung kamote at mga produkto mula sa bundok, supply namin yon. Ah. Ako rin ang nag-supply niyan. Yung mga bagay dito, hindi naman sila mahal. Gusto mo rin ba? Hindi katulad sa nayon ang syudad. Bawat benta dito ay bago. Kung ibibenta mo sa mga restoran, may sobra pa. Ihatid mo lang sa akin para makita ko. CJ. May mga gamot ka pa. Mabenta ito sa merkado. Halos naubos na agad ng ilabas. Kung mayroon ka pang sobra, maaari mong. Direktor Ma, hindi ko kayong maikukubli. Wala na talagang sobra. Direktor Ma. Bakit kayo at si Boss Kian ay sobrang interesado dito? Ay, Ginoo, hindi mo alam. Sa lungsod natin, Tianhai, ang negosyo ng gamot mukhang normal. Pero halos lahat ay monopolyo ng Renku Pharmacy. At ang mga gamot sa Renku Pharmacy, mataas ang presyo. Lahat ay napilitan bumili ng gamot na mahal. Noon kasi, gusto naming makipagtulungan sa mga magpapalay para pababain ang presyo ng gamot. Sa simula, may mga pumapayag makipagtulungan. Pero kalaunan, tuluyang tumigil. Dahil narinig namin kay Gofu na may mga halamang gamot dito, masaya pa rin ako pero ngayon ay tila. Hindi na ito posible. Nakatuklas ng keyword na Renku Pharmacy. Nakakuha ng impormasyon, si Wang Kaiao dahil sa kanyang asawang si Wang Keyon, hindi makabili ng gamot mula sa Renku Pharmacy. Namatay sa sakit sa bahay. Nangangako na hindi na muling mangangalap ng gamot. Ngunit siya ay may kasanayan sa pagtatanim ng mga halamang gamot. Ginoong Ma, kung sasabihin ko na maaari kong ipagpatuloy ang pagbili ng mga halamang gamot, na maaari kong ipagpatuloy ang pagbebenta ng mga in-order na halamang gamot, pumirma ng kontrata, ayon sa pinakamataas na presyo. Ayos, ito na ang kasunduan. Ay naku, Tio Wang, pakiusap ko na sayo, tulungan mo naman ako. Lahat ng uri ng bundok ay nandito. Pero, ano nung tungkol sa mga halamang gamot? Wala ni isang piraso. Babae, sinabi ko nang hindi na ako mangangalap ng gamot. Walang silbi ang paghingi mo sa akin. Dahil ba ito sa Renku Pharmacy? Sino ang nagsabi sayo? Si Tio Wang. Talaga bang? Gusto mo? Namamatay ang iyong asawang si Keyon. Dahil alam mo na, dapat mong maintindihan ang mga kondisyon na napag-usapan namin ni Ren Kuyao, na hindi na kami muling mag-aani ng gamot sa buhay na ito, kaya kung hindi na tayo pwedeng mangalap ng gamot, kung sakali, na magtatanim tayo ng sarili nating gamot. Ito, Ate Wang, nakipag-usap na ako sa merkado tungkol dito. Tito Wang, naayos ko na ang lahat. Maaari nilang bilhin ang ating mga gamot sa pinakamataas na presyo. Kayo na lang ang bahala sa pagtatanim ng mga gamot. Ako na ang bahala sa kita. At pagkatapos ay bawat buwan, magbabayad ako sa inyo ng 100 piso, ayos ba? Dati, hindi naman walang tao na gumawa nito. Nakipagtulungan sa Baihua Shichang. Ngunit lahat ay nabigo. Ay naku, ako at ang Baihua Shichang. Kaibigan ko si Direktor Ma. Hindi ako natatakot sa Renku Pharmacy. Ayos lang. Paano mo nalaman na marunong akong magtanim ng halamang gamot? Ay. Tanging kami ng aking asawa ang nakakaalam tungkol dito. Tanging kami ng aking asawa ang nakakaalam tungkol dito. Kahit ang tindahan ng gamot ni Ren ay hindi alam ito. Sino ang nagsabi sa'yo? Noon, tinulungan ako ni Chakayon. Narinig ko ito mula sa kanya. Sige na.
Sasagutin na kita. Umalis ka na muna. Salamat, Uncle Wang. Bakit hindi ka pa umaalis? Uncle Wang ay talaga. Wala na ba kayong mga gamot dito? Aba, batang masama. Hindi mo ba naubos ang silid imbakan? Hindi ba't naubos na ang bodega? Hindi ba't naubos mo na ang bodega? Saan ka pa makakahanap ng sobra? Oh. Pero, ang mga kasama natin. Maaaring may ilan pang natirang stock. Salamat, Tio Wang. Kung kailangan mo ng tulong sa hinaharap, huwag mag-atubiling lumapit sa akin. Sa ngayon, wala naman. Pero mukhang ulan na. Kailangan ko pang ipaalam sa mga kasama. Kailangan ko ring ihanda ang mga gamot. Nakatanggap ng impormasyon, ulan. Maglabas ng impormasyon. Sa loob ng 2 araw, ang inyong lalawigan ay makakaranas ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Ang ani ng mga kahel ay seryosong maapektuhan. Ang ani ng mga kahel ay seryosong maapektuhan. Ang presyo ng mga kahel ay tataas ng 100%. Sa loob ng 1 linggo. Sa loob ng 1 linggo. Ulit-ulit na ulan. Posible ba yun? Anong nangyayari? Oh, wala naman. Tio Wang, may iba pa akong gagawin. Aalis na ako. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Sundin mo lang ako. Oh, sige. Malakas na ulan. Chen, totoo ba ang sinasabi mo? Totoo, bro. Tingnan mo. Pagdating ng panahon, kung tuloy-tuloy na malakas na ulan, kung hindi na natin kukunin itong mga kahel, baka sakaling may sakit ang mga kahel, talagang mawawala na ang lahat ng ani. Kakatapos lang nitong ani. Sa susunod na ani, itong mga kahel, kailangan pang tumubo ng ilang araw. Kung anihin ng maaga, baka hindi pumayag ang mga kababayan natin. Sinasabi ko pa nga, tingin ko dito, mukhang walang ulan. Sinasabi ko pa nga, parang walang ulan dito. Sa amin, ito ay pinakamaraming tagtuyot. Hindi magkakaroon ng tuloy-tuloy na ulan. Paano kung sakaling talagang ang umulan ng tuloy-tuloy? Mas konti pa rin ang makokolekta natin. Mas okay pa rin yun kaysa walang makolekta. Di ba? Sige, kakausapin ko ang mga kababayan ko. Pero sa huli, kung maniniwala sila o hindi, hindi ko maaasahan. Naiintindihan ko. Kuya, sige, umalis ka na. Sige, kakausapin ko ang mga kababayan ko. Pero sa huli, kung maniniwala sila o hindi, hindi ko maaasahan. Naiintindihan ko. Siksay. Huwag kang magtago, nandito na ako. Siksay. Say. Nakatagpo ng keyword na Zhang Sixi. Naglabas ng impormasyon. Malaking benta ng mga gamot sa merkado. Makipag-ugnayan ang Renko Pharmacy kay Kineba. Ika-capture si Zhang Sixi sa abandonadong bodega sa labas ng lungsod na nagtatangkang gamitin ito bilang banta sayo. Itigil ang pagbibigay ng gamot para sa bayan ng bunga. Tindahan ng gamot ng Renko. Hindi tayo magkasundo. Basta't itigil mo ang negosyo ng gamot at dalandan. Maaari kong palayain ang kapatid mo. Ito ay labag sa batas. Lumabag sa batas. Bata, sinasabi ko sa'yo, dito ako ang batas. Ate, tumakbo ka na, huwag mo akong alalahanin. Siksi, huwag kang matakot. Zhang Chen. Basta't kusang loob mong isusuko, negosyo ng mga kahel at gamot. Agad kitang palalayain, kasama ang kapatid mo. Ate, ako ang may kasalanan. Kung nag-ingat lang ako, hindi sana ako nahuli nila. Siksay. Huwag kang matakot. May paraan ng ate. Huwag kayong gumalaw. Ayos lang ba kayo? Ang salarin ay si Kineba. Naiinggit sa biktima. Ang negosyo ng mga dalandan ni Zhang Chen. Kaya't kinidnap ang kanyang kapatid na babae. Binigyan siya ng banta. Sumuko na sa negosyo na ito. Pulis. Hindi lang ito tungkol sa negosyo ng kahel, kundi pati na rin sa negosyo ng gamot. Baka pwedeng mag-imbestiga pa kayo ulit. Nang maghain ng reklamo si biktima Zhang Chen, binanggit niya ang Renko Pharmacy. Sa aming palagay, ito ay isang posibleng lead. Tiningnan din nila. Natuklasan ang aktibidad ni Kina Salarin. Karamihan ay nasa Yulin na yon. Sa ngayon, wala pang Renko Pharmacy. Anumang kaugnayan. Pero, saan niya nakuha ang pera para magrenta ng ganitong kalaking warehouse? Ayon sa impormasyon na nakuha natin, ang bodega na ito
Ay inabandona na 6 na taon na ang nakalipas. 6 na taon na ang nakalipas ay inabandona na. Kung matagpuan ni Kin ang mga kalaban, ang mga bagay na inilagay sa balon, theoretical na makatwiran ito. Mayroon pa bang ibang katanungan? Wala na. Salamat, sir. Sundan mo kami. Bumalik tayo para mag-record. Elngan. Noong mga nakaraang araw, tuloy-tuloy ang ulan. Kumusta naman dyan? Mula sa isang matandang magsasaka. Nalaman ko ang balita na ito, kaya nauna na ako. Pinapakuha ko na sa mga tagayulin na manguha ng prutas, para ma-harvest na nila lahat. Ganon din. Nabawi namin ang ilang nawalang produksyon. Anak, ikaw. Swerte mo talaga. Ay. Saan si Yuyu? Bakit hindi ko siya nakita? Kamusta na ang sakit niya? Oh. Dinala siya ni Lin Ruiming para magpagamot. Salamat sa gamot mo. Mas maganda na ngayon. Tama. Pakinggan mo ang sabi ng kapatid ko. Mawawala na ang gamot sa merkado. Meron ka pa bang ilan dito? Meron pa. Pero kung gusto mong marami pa, kailangan mong maghintay pa ulit. Balak kong magtanim ng gamot. Sarili ko. Gaano pa katagal? Amo, Chen. Oras na. Hindi na naghihintay ang panahon. Anak, nakahanda na ang mga emergency na gamot. At saka yung mga gamot na punla. Hintayin mo, kaibigan, dadalhin ko na. Tungkol sa mga gamot na taniman, nakita ko na rin ang mga ito. Ngunit, itong mga pang-emergency na gamot, sapat lang para sa 2 buwan. Yung mga gamot na kailangan mo ng maramihang mga gamot, kailangan mo ng maraming gamot, kailangan mo ng mga gamot mula sa hilaga. Matatag na ilalabas. Mukhang hindi ko lang maaasahan ang aking taniman ng gamot, na tumubo ng mga gamot. Tio Wang, alam mo ba kung ano pa ang mayroon? May iba pang paraan ba? Bakit sobrang nagmamadali? Lanan. May paraan. Meron naman. Depende na lang kung handa kang gumastos. Basta't masiguro lang na maibebenta ang mga gamot. Handa akong gawin yon. Ano naman ang tungkol sa likod na bundok? May isang piraso ng taniman ng gamot. Ngayon ay nagsisimula na itong lumago. Ano ang mga halamang gamot doon? Maaari kong ibigay sa'yo. Pero, para maibenta ang mga halamang gamot sa loob, kailangan pang pumunta sa pamamahala. Kailangan pa nating pumunta sa lokal na opisina ng pamahalaan. Maglakad ng isang maliwanag na daan. Si Deputy Director Son ang nangangasiwa dito. Sabi mo, madali lang siyang kausapin, di ba? Madali bang kausapin? Hindi rin naman madali. Kailangan ito. Naiintindihan ko. Bukas, tiyak na magdadala ako ng malaking regalo. Pumasok ka. Ikaw ay Vice Minister Son. Ako si Zhang Chen mula sa Qingshui Village. Gusto kong kumuha ng kontrata para sa lupa sa likod ng bundok ng Qingshui Village. Para ito ay ma-develop bilang taniman ng gamot. Narinig ko na ikaw ang namamahala dito, kaya't nagpa siya akong bumisita sa'yo. Tungkol dito. Umupo ka. Alam ko ang lupa na sinasabi mo. May ilang tao na ring lumapit sa akin dati. Nahihirapan din ako dito. Mga suliranin ni Vice Minister Son. Alam ko. Ito ay akin. Maliit na pasalubong. Hindi naman ito mahalagang bagay. Tingnan mo. Tayo mga opisyal. Dapat talaga ay para sa tao. Bakit pa may dala pang regalo? Anong klaseng usapan yan? Ibalik mo na. Ginoong Vice Minister Son. Sige po, sabihin nyo. Hindi ko rin naman ginagamit ang sigarilyong to. Mga regalo mula sa mga kamag-anak tuwing bagong taon. Narinig ko na gusto mo ito. Sabi ko. Dalhin mo para matikman mo. Ganoon ba? Tama nga. Ano bang sinabi mo nang pumasok ka kanina? Ganito kasi yon. Sa likod ng bundok ng Qingshui Village, meron bang isang lupa? May lupa ba sa likod ng Qingshui Village? Kaninang sinabi ko na gusto kong mag-lease. Deputy Minister Son, tingnan mo. Tungkol dito. Alam ko na ang tungkol dito. Tingnan mo, hindi na rin naman ganong katagal. Kailangan ko nang kumain. Pag-usapan na lang natin ito bukas. Nakita na ikaw ay nasa ilalim ng pamahalaan ng bayan. Sertipiko. Departamento ng Lupa ng Pamahalaan ng Bayan. Pangalawang Ministro Son Xuanquan. Siya ang sekretaryo ng gobyerno, asawa ng buong pamilya. Nagnanakaw siya sa labas at may kalaguyo. Sertipiko. Ang address ay nasa Masayang Komunidad. Bahay 403, Yire. 5. Sertipiko.
Son Shuangquan. Anong klaseng asal ito? Yung lupa sa likod ng bundok ng Qingshui Village. Ayaw mo na ba? Deputy Minister Son. Yung sigarilyo. Nakuha mo rin. Yung pera. Nakita mo rin. Kinuha mo na ang mga bagay. Nagpapanggap ka dyan. Parang nakakasawa na, di ba? Ano ngayon? Sasabihin ko sa'yo, pwede bang ikaw ang mag-lease nitong lupa? Sa huli, ako pa rin ang magpapasya at pipirma. Pero kung sakaling, itong ministro, hindi ikaw. Anong ibig mong sabihin? Narinig ko na, itong ministro mo. Si Secretary Lee ang nag-promote sa kanya, di ba? Mukhang si Secretary Lee ay sobrang mahal ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Kung malaman niya na ang kanyang bayaw ay may kalaguyo sa labas. Sabi mo, itong posisyon mo ay kailangang. Ikaw, anong gusto mong gawin? Napakadali. Yung lupa sa likod ng bundok ng Qingshui Village, ibabalik mo lang sa akin. Nakikita mo ba? Sisiguraduhin ko, tungkol dito. Maliban sa akin, ikaw, at yung third party mo. Alam ng tatlo sa atin, tiyak na wala ng ibang makakaalam. Tiyak na walang ibang makakaalam. Tiyak na wala ng ibang makakaalam. Sinasalita ko ito sa'yo. CJ. Susunod ako sa'yo. Basta magagawa mong tulungan ako. Itago ang lihim na ito. CJ, salamat. Deputy Minister Son. Dalhin mo na. Umalis na siya. Lahat ng nasusulat ko ay, astig ba? Sobrang astig. Nanay. Ikaw, bakit ka bumalik? Nanay, tingnan mo. Sabi ko na. 8. Siguradong hindi niya naalala. Yung paglabas mo sa ospital kahapon. Siya. Abala siya ngayon sa pagkita ng pera. Sobrang abala na nga. Maganda ang kumita ng pera. Chen. Narinig ko kay Xixi na. Kamakailan lang ay nagbebenta ka ng gamot. Kumusta? Ayos naman. Alam mo ba? Mas maganda pa ang reaksyon sa merkado kaysa sa inaasahan ko. Kahit si Eli. Hugh, yung klinika na nandyan. Gamit ang mga gamot ko. Mukhang, talagang. Naabuso na tayo ng Renkuyaw Pharmacy ng matagal. Ayos lang yan. Aba, huwag ka ring masyadong mapagod. Kumain at matulog ha. Dapat nasa tamang oras. Naintindihan mo ba? Mama, naintindihan ko na. Ngayon, sa panahon ng kahel, malapit nang matapos. Kaya, ipinasa ko ang transportasyon ng Yulin Village kay Kuya Fukiang. Bakit naman? Ilang araw nang hindi umuwi ang ate. 8. Sinasabi ko lang ang totoo. Sinabi ko na sa nanay. Ay, ikaw, maliit na babae. Nagsasalita ka ba ng masama tungkol sa akin sa likod ko sa nanay? Tama ba? Ay naku, hindi ko naman yon ginagawa para sa sarili ko. Gagawin ko ito para sa iyong kalusugan. Itong dyaryo ay binili mo. Tingnan mo. 8. Yung sinulat kong artikulo, na ilathala na. Binigyan pa ako ng malaking bayad sa sulat. Ay naku, siksik namin. Ang galing-galing niya. Sobrang galing. Baka, sa hinaharap ng pamilya natin, magkakaroon talaga ng isang college graduate. 8. Huwag naman ganito ang sabihin. Ito ang paaralan. Kasama ang mga nagawa ni Professor Lin. Professor Lin. Lanan. Professor Lin. Hindi lang sa probinsya. Kilalang profesor sa biolohiya. O ito pa rin ang aming unang mataas na paaralan. Special na guro namin. Na palaging inaalagaan ako. Yoyo. Naalala mo pa ba? Si Yoyo ay ang ama ni Lin Ruiming. Yung kalusugan ni Yoyo. Ngayon ay magaling na. Maaari na silang sumama sa atin. Para maglaro ng Janzi sa playground. Siya pala yon. Professor Lin. Dumating siya sa aming paaralan nitong mga nakaraang araw. Para magturo. Nakita ang aking artikulo. At naisip na maganda ang pagkakasulat. Kaya tinulungan akong isumite ito sa pahayagan. Sinabi pa niya. Nadadalhin si Yoyo sa palengke. Para tingnan ang mga halamang gamot. Ay naku, mama. Napakabuti naman. Maaari mo ring tulungan akong i-promote ito. Chen. Hindi maganda. May humaharang. Sa harap ng Baihua Market. Sinasabi nilang may problema sa iyong mga gamot. Mabilis, pumunta ka at tingnan ito. Hindi dapat ganito. Ang mga gamot namin ay lahat dumaan sa masusing pagsusuri. Nakatuklas ng keyword na gamot. Naglabas ng impormasyon. Renku Pharmacy, Liu Shichang naghahanap. May-ari ng tindahan ng gamot na Renku, si Liu Shichang ang naghahanap. Dumating si Aunt Liu, nakulong, nasira ang palengke ng 100 Flowers. Nabebenta ang mga peking gamot. Kung hindi ayusin, inaasahang sa loob ng 3 buwan, bababa ang benta ng mga gamot.
Inaasahang sa loob ng 3 buwan, bababa ang benta ng mga gamot. Ng 50%. Dr. Hugh, bilisan mo. Dalhin mo ako sa pamilihan ng mga bulaklak. Halika, halika, halika. Tingnan nyo. Anong nangyari? Halika, halika, halika. Mga kababayan na dumadaan. Halika, tingnan nyo. Nasa pamilihan ng Baihua tayo. Nagbebenta ng mababang kalidad na gamot. Na nagdulot sa taong ito ng pagsusuka at pagtatae. Halos may namatay na tao. Ito ay laso na. Ay naku, sobrang sakit. Noong nakaraan, pumunta ako sa Yeren Kuyang para kumuha ng gamot. Walang nangyari. Sa pagkakataong ito, nagtipid ako. Pumunta ako sa pamilihan ng mga bulaklak para kumuha ng gamot. Ito ang nangyari. Ay naku. Talagang walang puso. Sinira ang merkado at nagbenta ng peking gamot. Wala na bang konsensya? Tama. Dapat talagang hulihin silang lahat. Sa tingin ko, mas mabuting bumili na lang ng gamot sa botika. Mahal nga. Pero list na walang peking gamot. Tama. Sobrang kasuklam-suklam nito. Huwag kang ganyan. Yung mga gamot dito sa palengke ko ay na-inspeksyon ng mga ahensya ng kalusugan at ng mga ahensya ng pangangasiwa sa gamot. Mga gamot na na-inspeksyon. Walang sinasabi na peke o fake na gamot. Yung mga gamot na na-inspeksyon, tiyak na gamot ito na ibinibenta nyo. Ano ang mga sintomas ni Aling Liu? Paano ba ito? Aling Liu. Anong gamot ang binili ninyo? Anong uri ng gamot? Paano ito inihahanda? Yung tungkol doon. Yung ilang araw na ang nakakaraan. Yung tungkol kay Huang. Yung... Sino ka? Anong ibig sabihin ng pagtatanong mo sa pasyente? Ngayon, si Grandma Liu ay nahihirapan na. Masakit, ha? Ako ay doktor. Hayaan mong tingnan ko. Direktor Ma. Ito ang iyong merkado. Bakit kahit sino ay basta-basta makakapasok? Kung may mamatay sa pag-inom ng gamot dito sa iyong merkado, kaya mo bang panindigan ang pagiging direktor? Liu Shichang. Huwag mong isipin na dahil nagbihis ka at nagkalat ng alikabok, hindi na kita makikilala. Ikaw ang may-ari ng Renkuyaw Pharmacy. Narito tayo sa Baohua Market. Hindi ito ang Renkuyaw Pharmacy mo. Dilaw na ugat. Ang tinutukoy mo ay Huang Fen. Yun nga. Kaya't nakakagulat ito. Sa mga nakaraang araw, tuloy-tuloy ang ulan. Para mapanatili ang bisa ng Huang Qin, pinagawa ko sa mga tao na mas palakasin ang puwersa. Itong piniritong Huang Qin, hindi talaga magdudulot ng napakaseryoso ng malamig na pagtatae. Aba, baka nakalimutan ko. Sige na. Huwag ka nang magpanggap. Maayos at malakas ang pulso mo. Wala ka talagang sakit. Sino ba talaga ang nagpadala sa'yo? Hindi yon possible. Liu Shichang. Mukhang umaasa ka na may mangyaring masama kay tita. Mukhang umaasa ka na may mangyari kay tita. Hindi. Tinitingnan ko lang. Sobrang nahihirapan si tita, di ba? Paano ka naman walang sakit? Kaya itong bagay na ito, sariling gawa at sariling pasya. Dumating dito para magpasiklab. Nakapag-isip ka na ba ng mabuti? Sadyang magulo. Nagsasagawa ng kaguluhan. Pero mananagot ka sa batas. Kailangan managot sa batas. Tumayo na. Ayos. Sinabi ko na. Siya. Binigyan ako ng 10 piso. At binigyan pa ako ng isang pakete ng gamot. Hayaan mo akong lumapit. Pinasari niya ang pamilihan ng Baihua. Nagbebenta ng peking gamot. Sabi kapag natapos na ang usapan, bigyan mo ako ng 10 piso. Sobrang sama talaga. Buti na lang hindi ko yon ininom. Ang gamot ay may 3 bahagi ng lason. Akala ko binigyan mo ako ng peke na gamot, ha? Ang walang hiya mo talaga. Nagsisinungaling ka lang. Yare, kailan pa ako nagbigay sa'yo ng pera para sa gamot? Yare. Ikaw. Kahit na si Auntie Liu ay isang aktres lang. Ano ang mga gamot na binibenta nyo? Maaari mo bang garantiyahan na bawat isa ay mabuti? Maaari kong patunayan. Maaari ko rin. Ang ate ay mabuting tao. Si ate ang nagpagaling sa aking sakit. Hello sa lahat. Ako si Lin Ruiming mula sa probinsya. Anak ko, palagi siyang nagkakasakit. Hindi maganda ang kalusugan niya. Salamat sa gamot na ito. Dahil dito, nailigtas ko siya. Iniisip ko kung gaano kahalaga ang kalidad ng gamot na ito. Walang makakatumbas sa akin sa pag-alam nito. Kaya nandito ako. Gamitin ko ang aking pagkatao bilang garantiya. Ang gamot na binibenta ng dalagang ito
Walang masamang kalidad o peking gamot. Totoo ba ito? Hindi tulad ng Renku Pharmacy. Sigurado ka ba? Totoo. Ang anak ko ay nasa first high school. Nakita ko na siya nung nag-aral pa kami. Sa syudad ng probinsya, isang biology. Guro, sobrang galing niya. Tama ka. Sa ganitong malaking merkado, nagbebenta ng peking gamot. Ganito na lang ang takbo. Aalis na siya. Guro, salamat sa'yo. Chen. Ang malinaw ay sariling malinaw. Kumusta na ang mga gamot mo? Di ko na ba kailangang magtanong pa? Tita, ang galing. Nanalo tayo. Lahat ay naghihirap pero ang doktor ay may pusong mapagkalinga. Sayang. Ang pangalan ay Renku. Ngunit nawalan siya ng pusong mapagkawanggawa. Ngunit kahit paano. Sa tingin ko, palaging mayroong mananatiling tapat sa kanilang orihinal na layunin. Tito Wang, may kailangan ka sa akin. Nakahanda na ba ang susunod na batch ng mga gamot? Ginoong Zhang. Talaga namang pinapahirapan mo ako. Ay naku, Tio Wang. Ano bang nangyari sa inyo? Kung may nagawa akong mali. Hindi ba kayo masaya? Humihingi ako ng tawad. Kamakailan ang dami ng gamot ay biglang tumaas. Ilang beses mo na bang tinawag ang order? Ngunit ako lang ang nagtatanim ng gamot, kasama ng mga kasama ko. Saan ako makakakuha ng gamot para sa'yo? Ito ay aking pagkukulang. Uncle Wang, sa linggong ito, magtutungo na naman ako sa labas para maghanap ng mga tao para sa'yo. May tao na. Ano ang gagawin sa taniman ng gamot? Tingnan mo. Pwede ba nating gamitin ang mga tao sa ating baryo? Isipin mo, malapit-lapit lang ang mga tao sa ating baryo. Madaling pamahalaan. Ngayon, bawat pamilya ay may lupa na. Ngayon sa baryo, sobrang dami ng mga tao na naglalakbay. Yung mga lupain hindi naman nagagamit. At saka, ngayon meron na rin akong kaunting pera. Gusto ko ring tulungan ang mga kababayan ko na yumaman. Sa tingin ko ay kaya ko. Yung taniman ng gamot na ito, halos pareho lang sa pagtatanim ng palay. Pero kailangang mabilis. CJ, ako na bahala. Mga lolo at lola, mga tiyuhin at tiyahin, salamat sa inyong lahat sa pag-aalaga. Dahil sa inyo. Sa pagtatanim ng mga produktong agrikultura, hanggang sa pagtatanim ng mga gamot, nakakakita na ako ng kaunting kita. Kaya ngayon, dapat tayong marunong magpasalamat. Panahon na para ako ay magbigay pabalik sa lahat, at suklian ang lahat. Kaya, handa na akong magtayo ng isang grupo sa Kingshui Village para sa pagtatanim ng mga halamang gamot. Isang grupo ng pagtutulungan. Si Wang Kayaw, ang magiging teknikal na tagapayo. Sabay-sabay tayong magtanim ng gamot. Para kumita. Ayos. Huwag kayong mag-alala. Ang pamilya ko ay laging nagtatanim at nangangalap ng gamot. Ang gamot na nasa Baihua Market. Ako ang nagtatanim niyan. Ang gamot na ito ay parang pagsasaka. Hindi mahirap. Itiyak ko ang lahat ng alam ko. Sa lahat. CJ. Ayos ito. Nakikita ko, kumikita ng malaki si Tianchen sa mga gamot. Nakikita ko, kumikita ng malaki si Tianchen. Matagal na akong nagplano magtanim ng gamot. Tingnan mo, anong gagawin natin sa mga halamang gamot na ito. Huwag kang katulad ng nakaraang taon na nagtanim tayo ng labanos. Lahat ay nasira sa lupa. Matagal ko nang naisip ito. Pagdating ng panahon, hintayin natin na maitanim ng lahat ang halamang gamot na ito. Sabay-sabay nating dadalhin. Pumunta ako sa palengke ng 100 Flowers para magbenta. Sinasabi ko na sa Director Ma sa palengke ng 100 Flowers. Nakasundo na kami. Sabi ni Director Ma, basta maganda ang ating mga gamot. Kahit gaano karami. Ang saya naman. Yung mga binhi naman, paano na ang pataba? Hindi naman namin binili yan. Nga, naisip ko na rin ang plano. Sa mga unang yugto, itong mga greenhouse. Teknolohiya, binhi at pataba. Ako na ang bahala sa mga ito. Magtanim na lang kayo. Kapag kumita tayo ng sabay-sabay, bawas na lang ang gastos. Ihahatid sa lahat. Sang-ayon ba kayo? Ayos ito, dagdagan ko. Ayos ang daan na ito. Si Chen ay itinuturing na bahagi ng pamilya ko. Gusto ko. Gusto ko rin. CJ, maghinay-hinay muna tayo lahat. Kung gusto niyo sumali. Dito tayo kay Uncle Wang. Magparehistro sa pila. CJ. Anong nangyari sa'yo? Ay naku. Yung negosyo ko sa mga gamot. Hindi ba unti-unting tumatagal na? Lalo na't lumalaki ang kita, di ba? Sabi ng mga tao sa merkado roon sa akin, kamakailan lang ay may mga taong nagkukunwaring nagbebenta ng gamot namin.
At ginagaya ang aming mga halamang gamot. Ay naku. Palagi namang mali ang binibili ng mga tao sa baryo. Kaya sinabi ni Direk Ma na magbibigay ako ng bagong pangalan sa negosyo ko, ng mga halamang gamot ko. Ay naku, simple lang naman yan. Kahit ano lang ito. Tingnan mo, ito ang mga gamot sa Kingshui Village. Zhangji na gamot. Chen Chen na gamot. Uy, tingnan mo, basta sinasabi ko lang ito. Marami naman, di ba? Hindi pwede. Sabi niya, ang pangalan ay dapat madaling tandaan. Kailangan pa ring maging mapagkakatiwalaan. Kailangan din na madaling maalala. Kailangan din na maaalala. Kailangan din na madaling maaalala. Ate, nandito na ako. Ay, anong nangyari? Lahat kayo ay mukhang malungkot. Nawala na ba ang swerte? Inay, malaking bagay ito para sa akin. Tingnan mo. Itong layaw. Nang bumaha, nasira ang mga bahay. Maraming lugar ang binaha. Nabagsak ang mga bahay. Maraming tao ang walang matutuluyan, walang makain. Maraming tao ang walang matutuluyan, walang makain. Ngayon, sa buong bansa, nagsasagawa ng pakangalap ng donasyon at mga materyales para suportahan ang mga apektadong lugar. Ay, napakasama. Mahirap na nga, ngayon lang bumuti ng kaunti. Bakit tayo napahamak? Walang pagkain na ibinibigay ang Diyos. Tama ka dyan. Dahil dito, pumunta pa si Director Liu mula sa lungsod. May donation box sa malaking puno sa dulo ng baryo. Maraming estudyante sa aming paaralan. May mga estudyante sa aming paaralan. Lahat ay tumulong na. Pero, maraming tao ang pumunta dito araw-araw. Ngunit kaunti lang ang nag-donate. Aking magandang kapatid, nandoon pa ba ang donation box? Nandyan lang ito sa mga nakaraang araw. Ako, bumalik lang para kumain. Kumain ka na, tumulong na tayo. CJ, ganito, hawakan mo ang pera. Sumama ka sa akin sa dulo ng baryo. Ayos. Lumaki na ang dalawang batang ito. Sa oras ng pangangailangan, lahat ay tumutulong. Mga kababayan, nakaranas din tayo ng hirap sa Kingshui Village. Alam natin ang pakiramdam niyan. Ngayon, nahirapan na rin ang mga tao sa pampang ng Liaohe. Walang damit ang mga matatanda. Walang makain ang mga bata. Kung may pera kayo, mag-donate ng kaunti. Isang magandang intensyon din yon. Talagang nakakaawa sila. Pero sa mundong ito, sino ang may ekstrang pera para tumulong sa iba? Ang anak ko nga, hindi pa nag-aasawa. Tama nga. Daan-daan, daan-daan. Wala namang nagbigay sa amin. Talagang nakakaawa. Magbigay tayo ng kaunting tulong. Sekretaryo. Magbibigay ako ng 1 yuan. CJ. Salamat, Ginoo Wang. Ang gobyerno at ang mga tao, aalala sa'yo. Ang gobyerno at ang mga tao, aalala sa'yo. Maniwala kayo na ang mga tao sa lugar ng kalamidad ay malalampasan din ang pagsubok. Guruli. Magrehistro ka. Nag-donate si Ginoong Wang ng 1 piso. Ayos. Uy, Guruli. Magkano na ang donasyon ngayon? Mahigit 100 na. Para sa isang ngayon. Ayos na yon. Ay, hindi pa ito sapat. Magbibigay ako ng 1,000. Sekretaryo, magbibigay ako ng 1,000. Sigurado ka? Sigurado ako. Ang mga doktor ay may malasakit. Kung may maraming biktima ng sakuna, hindi ako makakapagpabaya. Paano ko pa maipagpapatuloy ang negosyo ng mga gamot sa hinaharap? Paano ko pa mapapahalagahan ang aking konsensya? Paano ko pa mapapahalagahan ang konsensya na ito? Paano ko pa mapapahalagahan ang konsensya na ito? Paano ko pa mapapahalagahan ang konsensya? Ayos. Guruli. Isulat mo, CJ. O nga pala, Tianchen. Nais mo na bang pangalanan ang negosyo mo sa mga gamot? Kami sa Bukirin, wala kaming kaalaman. Isip kami buong araw, pero wala kaming maisip na magandang pangalan. Sekretaryo, baka pwede mong tulungan, magandang pangalan naman. Guruli. Tungkol sa rengsin ng mga gamot. Nag-donate si Zhang Tianchen ng 1,000 yuan. Rengsin ng mga gamot. Masyadong malaki ang pangalan ni Sekretaryo Liu, hindi ba? Hindi. Ang rengsin ay hindi lamang tungkol sa tama at mali. Kung lahat ay makakagawa ng tulad mo, tutok sa kalidad at may konsensya, sana'y ang mundo ay ganito kaganda. Chen, ito ay para sa'yo. Sa puso ay nakatuon sa mamamayan, maliit man o malaki. Diyan ang tunay na kabutihan. Kung may kailangan ka sa hinaharap, huwag mag-atubiling lumapit sa akin. Kung sino man ang manlalabag at gagamitin ang di makatarungang paraan para mag-abala sa'yo, ako ang unang hindi sasang-ayon.
Salamat, Sekretaryo. Guruli. Talagang isang henyo sa negosyo si Chen. Talagang henyo sa negosyo si Chen. Sekretaryo, talagang iniisip mo ba na si Chen ay isang tao na nagnenegosyo? May 1,000 yuan siya. Nakuha mo ang suporta ng mga tao. At pagkilala mula sa gobyerno. Anong sa tingin mo? Sa aming maliit na baryo, pasado na tayo sa budget. Sige, hindi ka na kailangang bumalik bukas. Pupunta rin ako sa lungsod. Chen. Sigurado ka bang gagamitin mo ito? Yun, ito ay personal na pagsusulat ng sekretaryo. Chen. Renku, pero ito ay Tianhai City. Isang matandang kilalang negosyo na naipasa. Yung pangalan mo. Tunay na sinasabi na ang sincerity at Renku ay magkasalungat hanggang dulo. Kung gagamitin nila, hindi ko magagamit. Tianhai City ay kanilang pinapatakbo. Sabi ko, kung hindi mo gagamitin, hindi mo ito magagamit. Mabuting puso. Yare. Karapat-dapat ka ba? Saktan mo ako. Ay, Liu Shichang. Gusto mo bang magdulot ng gulo sa aking pamilihan? Direkma, sinasabi mo yan. Ang pangalang Renku. Mula pa noong lolo ng lolo ko, ay kilala na sa Tianhai City. Ngayon may lalabas na si Renxin. Hindi lang nakikipagkumpetensya sa amin sa negosyo, mas galit pa sa amin. Sa tingin ko, ito ay masamang pakikibaka. Magulo ang kaayusan. Kung hindi natin agad mapipigilan, saan naman namin ilalagay ang mukha ng Renku Yaopu? Noong siniran niyo ako dahil sa mga gamot. At nang kinukuha niyo ang mga gamot mula sa mga magsasaka. At sa mga manggagawa sa panghuhuli ng gamot, naisipan niyo kung saan niyo ilalagay ang sarili. Sa mga ginawa niyo, para sa inyo, yung salitang Ren na may kahulugan ng kabaitan. Ngayon, sabihin mo sa akin, may hiya ka ba? Ang mukha niyo talagang pinahiya niyo na. Bumubula ka. Sinasabi ko sa'yo, ngayon, kailangan talagang tanggalin ang karatula. Ah, anong ginagawa niyo? Liu Shichang. Nakatukoy kami sa iyo sa pamilihan ng Baihua. Naglabas ng impormasyon. Dadalo si Sekretaryo Liu. Kasama ang magandang bandila ng tindahan na ibinigay ng probinsya. Patungo sa pamilihan ng Baihua. Inaasahang maibabalik nito ang katanyagan ng iyong mga gamot. Anong nangyari? Nabobo. Ganito ang mangyayari sa atin kapag nakipag-away sa tindahan ng mapait na gamot. Tingnan ko nga kung anong tindahan ng gamot ang mayroon sa Tianhai City na may lakas ng loob na isulat ang inyong tindahan ng Renxin. Ng salitang Ren. Ano ang ginagawa ninyo? Gumawa ka dito, Sekretaryo Liu. Ito ang pangalan ng Chen. Umaasa sa aming reputasyon. Hindi lang ninyo kinukuha ang aming negosyo. Nagsasalita pa kayo ng mga walang kwentang bagay tungkol sa Renxin na mga gamot. Hindi man lang ninyo alam kung kaya nyo ito. Siya ay gamot na may malasakit. Ikaw ay tindahan ng mapait na gamot. Saan mo naman nakuha ang iyong pangalan? Tama ka, Tio Liu. Sa loob ng maraming taon ng aming tindahan ng mapait na gamot, sa ilalim ng pangangalaga ng mga namumuno, ginagamit na namin ang salitang Ren sa mahabang panahon. Hindi dapat pahintulutan ang mga masasamang tao na magnakaw at sirain ang reputasyon, hindi ba? Ang pangalang Renxin Herbal Medicine ay ako ang nagbigay. Hindi ba't ako rin ay naging isa sa mga masasamang tao sa inyong mga labi? Ibalik mo ang pera mo. Hindi ba't ito ay paung-bribery sa mga opisyal? Tatay, ikaw ay Chen. Ito ang parangal mula sa probinsya para sa'yo. Ginoong Xi. Narinig ko na nag-donate ka. At tumulong sa mga tao na yumaman. Kaya pinapadala ako dito. Salamat po sa leader. Salamat sa tiwala ng gobyerno. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Hindi ko kailanman bibigin ang salitang konsensya. Liu Shichang. Magpapatuloy ka pa bang sumira? Sabi ng sekretaryo, ako ang nagkamali sa pag-akusa kay Chen. Humihingi ako ng tawad. Nagkamali ako, pasensya na. Umalis ka na. Ayaw kitang makita. Sekretaryo. Salamat sa tulong mo ngayon. Ay, walang anuman. Protektahan ang ari-arian ng mga mamamayan. Ito ang dapat nating gawin. Ah, tama nga. Chen, may isang bagay ka bang alam? Ano yon? Ito. Ang punong barangay ng inyong barangay. Malapit na ang termino nito. Ang mga residente ay nagmungkahi ng mga kandidato. Para sa punong barangay. Naisubmit na ito sa gobyerno. At kasama sa listahan ay ikaw. Kung meron nga. Ano namang masama dito? Wala talagang masama dito. Pero narinig ko na. Ang kasalukuyang punong barangay ng King Shui Village ay talagang determinado sa posisyon na yon. Sobrang nais niyang makuha yon.
Kung gusto niya, kunin na niya. Wala akong hinahangad na katanyagan o yaman. Ang gusto ko lang ay makapagbigay ng magandang buhay sa aking pamilya. Na magkaroon ng mas magandang buhay ang aking pamilya. Na makapagbigay ng magandang buhay sa aking pamilya. Chen. Lanan, makinig ka sa akin. Kung sasabihin ko. Naiinggit si Zhang Guoqing sa bilis ng kita. Naiinggit si Zhang Guoqing sa bilis ng kita mo. Sa likod ng mga eksena, nakipagsabuatan si Ren sa tindahan ng gamot. Balak niyang muling maging kapitan ng barangay. At agawin ang negosyo mo sa gamot. Ano ang gagawin mo? Ayos lang. Naiintindihan ko na, salamat, sekretaryo. Zhang Guoqing, 67 boto. Zhang Chen, 107 boto. Wow! Ipinahayag ko. Zhang Chen. 107, punong barangay ng Shukon. 107 boto, opisyal na punong barangay ng Shukon. CJ. Salamat, sekretaryo. Salamat sa lahat. Tiyak na hindi ko bibigin. Inaasahan niyo sa akin. CJ. Chen, ha? Ngayon, mas lumalaki na ang produksyon natin ng gamot. Kailangan namin ng higit pa sa akin at ng kasama ko. Na gumamit ng tradisyonal na paraan, hindi ito sapat. Ngayon, kailangan na tayong magtayo ng pabrika. Pero tingnan mo ang plano ng ating nayon. Bawat tahanan ay puno ng mga halamang gamot. Talagang walang sapat na lugar para magtayo ng pabrika. Ang mga gamot ay hindi katulad ng iba. Sobrang sensitibo sa panahon at klima. Kung kulang ang isang bagay, mawawala ang lahat ng gamot sa palayo. Ngayon, ang mga kasamahan sa boiler ay hindi na makasabay kung hindi ka pa magtatayo. Ang iyong mga gamot ay mapapabayaan sa bodega. Itong pabrika, kailangan talagang itayo. Kahit hindi ito itayo, kailangan pa rin itayo. Ginoong Zhang. Congratulations sa iyong promosyon. Sabi ni Boss Wang, hindi ito promosyon. Sabi ni Boss Wang, hindi ito promosyon. Ano bang sabi ni Boss Wang, hindi ito promosyon? Sige, sabihin mo ang kailangan mong sabihin. Naalala ko na tapos na ang panahon ng mga kahel nyo. Tama ba? Bakit ka nandito? Ay naku, Ginoong Zhang. Nagpapasalamat ang mga tao sa bayan sa tulong mo. Hayaan mong magdala ako ng mga lokal na produkto. Boss Wang, kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Bakit pa may dalang mga espesyal na produkto? Dalhin mo na lang pabalik. Ay naku, Kagawad Zhang, kami po ay nagbebenta ng mga kahel. Mga taga-sityo namin sa Yulin. Lubos kaming nagpapasalamat. Ito po ay isang maliit naming pasasalamat. Tumigil. Boss Wang, tinitignan kita bilang kaibigan. Paano mo magagawang sadyang saktan ako? Ibalik mo yung regalong ito. Kung hindi, huwag na rin nating pag-usapan ang mga nakaraang usapin. Kung hindi, huwag na rin nating pag-usapan ang mga natitirang bagay. Sa hinaharap, kung gusto mo pa rin makipag-ayos kay Chen, ibalik na lang ang mga bagay na yan. Ganito talaga. Kagawad Zhang, alam mo ang kalagayan dito sa aming baryo kapag pumunta ka. Sa isang kalamansi lang kami umaasa. 1 taon kaming nabubuhay dito, napakahirap. Narinig ko na ang ginseng at mga gamot mula sa Qingshui Village nyo. Tumatanggap ng malaking benta sa lungsod. Ang punong barangay ng aming barangay Yulin, si Sun Changfu ay dumating upang magtanong kung maaari bang makakuha ng mga gamot na may kaunting tulong. Boss Wang, nais din naming tumulong sa'yo. Ngunit hindi ko na kayong itatago. Yung mga gamot na nakuha namin ay sapat na. Ito. Paano na ito? Wala na bang ibang paraan? Natukoy ang keyword. Naglabas ng impormasyon ang Yulin Village. Noong nakaraan, pinutol nila ang maraming patay ng peach trees. Nagdudulot ito ng malaking bakanteng lugar. Ang mga maayos na lupain na walang plano ay mahirap gawing maayos. Nag-aalala si kapitan ng barangay, si Sun Changfu. Lupang walang laman. Mayroon na. Boss Wang, mayroon akong isang paraan para mapabuti ang iyong Yulin na nayon. Magdagdag ng tao sa aming negosyo ng mga gamot. Hindi ko lang alam kung kayo ay nais. Nais na nais. Boss Zhang, mangyaring sabihin. Tungkol sa aming mga gamot, talagang sapat na. Ngunit kulang sa mga tao para sa pagproseso. Narinig ko, nasa inyong bayan ng Yulin, kamakailan lang ay nagkaroon ng isang lot ng lupa na walang laman. Kung maaari. Ay, Chen. Hindi ba? Gusto mong gamitin ang lupang iyon para magtayo? Nais ko rin yan. CJ, ang aming nayon ang responsable sa produksyon ng mga gamot.
Kayo naman ang bahala sa pagproseso ng tao. Sa ganitong paraan, bibigyan ko kayo ng 80 piso sa inyong nayon bawat buwan, o kayo na ang bahala. At pagkatapos ay ang teknikal na tagapayo ay si Wang Kayaw, na si Uncle Wang ang mamahala. Ano sa tingin mo? Ay naku. Walang problema, tiyak na walang problema. Babalik ako at sabihin ang magandang balita sa punong bayan. Pinagkasunduan niya. Sige, may magandang balita na ako. Sige, inaabangan ko na ang magandang balita mo. Ako na bahala dyan. Hindi sang-ayon. Ayaw ko talaga. Kiyuson. Ito ang larawan ng kapitan ng barangay. Nahanap na ng mga teknisyan at mga materyales ng makina. Ngayon, hindi ka sumasang-ayon sa lahat ng ito. Hindi naman lahat. Hindi ba't nasira na lahat? Sinasabi ko sa inyo, mga kabataan, mahilig kayong magkalat. Sinasabi mo na sumama kay Ginoong Zhang para magtanim ng mga gamot. Sang-ayon ako. Uy, sinasabi mo na ngayon na dapat tayong magtayo ng mga pabrika sa ilang. Uy, ngayon sinasabi mo na gusto mo itong ibenta at gamitin ang ilang na lugar para magtayo ng pabrika. Talagang kalokohan ito. Kung sa akin lang. Yung pabrika ay parang konkreto lang. Hindi makakain ng pagkain. Hindi rin sasapat ang makain. Kami ay mga magsasaka mula pa sa aming mga ninuno. Hindi na nagtatanim ng butil, kaya nagtanim ng mga dalandan. Ngayon kahit anong halamang gamot, ayos lang. Kulang lang ang pera. Pero mas mabuti na walang malalaking sakuna. Tiwala. Mas mabuti pa ito kaysa sa pagtatayo ng kung ano-anong pabrika. Tama si Kapitan Son. May mga lupa tayong hindi pwedeng galawin. May mga lupa tayong hindi pwedeng galawin. May mga lupa tayong hindi pwedeng galawin. Pero paano kung lupa ito ay abandonado? Yun ay hindi natin ginagamit. Kahit na abandonado, pwede ito. Pero ang abandonadong lupa, hindi ito lupa. Narinig ko na sinabi ng mga tao mula sa ibang baryo. Nang itayo ang pabrika, walang anuman ang maaaring itanim sa paligid. Babae. Mas marami na akong kinain na asin, kaysa sa mga kanin na kinain mo. Huwag mo na akong hikayatin na magtanim. Nakikita at nahahawakan. Pumasok sa pabrika, sino ang nakakaalam kung ilang araw ang tatagal? Kung ang baryo natin. Pinayagan kang magtayo ng isang pabrika. Baka isang araw magsara ito. At masira pa ang lupa. Sa huli ang baryo natin ay mauwi sa wala. Saan ka pa pupunta para umiyak? Nahanap ang mga salitang susi. Nawala ang pabrika. Maglabas ng impormasyon. Si Son Changfu na anak si Son Zhenjun ay nawala ng trabaho sa pabrika ilang araw na ang nakalipas. Ang kanyang buhay ay bumagsak. Dahil dito, si Son Changfu ay may pagdududa sa pagpasok sa pabrika. Kasabay nito, ang ngayon ng Yulin ay dahil sa proyekto ng pagpuputol ng puno. May utang kang 2,000. Hindi pa nababayaran ang pondo para sa proyekto. Kapos ang pondo ng kolektibo. Naiintindihan ko ang iyong pag-aalala, Uncle Son. Ito ay isang pabrika ng pagproseso. Hindi ito isang pabrika ng kemikal. Pwede itong gawing pataba sa lupa. Huwag kang mag-alala tungkol sa lupa. Tungkol sa problema ng pagkawala ng trabaho. Ginoong Son, alam ko kasi. Dahil sa pagkatanggal ng anak. May pag-aalinlangan sa pagpasok sa pabrika. Ngunit nakita mo na ang hinaharap ng Renxin Pharmaceutical. Kaya't makikita mo si Ginoong Wang. Pumunta ka sa Kingshui Village para makipagtulungan sa akin. Sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Ako ay Renxin Herbal Medicine. Ngayon ay nasa Baihua Market. Dahil sa koneksyon ni Director Ma. Sa antas ng bansa. At pati na rin sa pamahalaan ng probinsya. Ibinigay na parangal sa mga mapagkakatiwalaang negosyante. Napakaganda ng sitwasyon. Yung gamot na yun, sobrang demand talaga. Kung magtatayo. Di ko masabi kung magpapatuloy itong pabrika. Pero sigurado ako na kahit sa susunod na 5 o 10 taon, walang problema dito. Totoo. Ganyan, Kyosun. Kung makakapagtayo tayo ng pabrika, magbibigay ako sa nayon nang hindi bababa sa 30 trabaho. Mga manggagawa sa pabrika, malapit na rin sa aming baryo. Bukod pa rito, pwede ko ring magbayad ng maaga. Ang 3 taon mong sahod. Kabuang 3,000 yuan. Anong palagay mo? Kagawad Zhang, di ka talaga nagsasawa sa kakasiksi. Tindahan ng gamot na Renku. Mga sangkap ng gamot ng Renxin. Mga taong kayang palakihin at palakasin pa. Yun. Tingnan mo. Tungkol sa pagtatayo ng pabrika. CJ. Sabi na ni Kapitan Zhang hanggang dito na lang ang usapan. Bakit naman ako hindi susuportahan? Maraming salamat po sa inyo. Salamat sa inyong suporta. Sige na, hayaan mo na ang bansa, panoorin mo na lang. Sige na, hayaan mo na, panoorin mo na lang. Talagang nakakabahala ang kabataan ngayon. Ay naku.
Araw ng umaga, Tingnan mo. Dapat sana ay nagtatayo na tayo ng pabrika noon pa. Ito ang ulat ng kalidad mula sa Provincial Drug Inspection Institute. Ito ang pinakabago nating mga gamot. Mga aktibong sangkap. Mas mataas kumpara sa akin at sa mga kapatid natin, na gumagamit ng mga tradisyonal na pamamaraan. Tumaas pa ng ilang porsyento. Hindi lang iyon. At mas matatag na ang kalidad ng gamot. Ay, mas mataas pa ang kahusayan. Sa ganitong paraan. Mukhang nakatayo na ang tatak na Rengsin. Mukhang nagtagumpay na ito. Kung ayon sa sinabi mo, hindi ba tayo pwedeng magtayo ng isang tindahan na nagbebenta ng mga gamot, tulad ng sa Renkyo? Ano sa tingin mo, maaari ba? Siyempre, maaari. May supply tayo ng mga gamot mula sa King Shui Village. May supply tayo ng mga gamot mula sa King. May supply tayo ng mga gamot mula sa King Shui Village. At meron tayong sariling pabrika. Sa Baihua Market. Hindi na makakain ng mga produkto natin. Ngayon talagang dapat. May sarili na tayong botika. Sige, Wang Shu. Ikaw na ang bahala sa pagbubukas ng tindahan. Hindi mahirap gawin ang bagay na ito. Ngunit may isang bagay. Ano yon? Ang ating kalidad ng gamot ay walang problema. Hindi rin komplikado ang proseso. Kailangan natin ngayon ng isang tao na may kwalipikadong doktor sa propesyon. Tio Wang, sabi mo tungkol sa klinika ng ngayon. Ayos ba si Tio Hugh? Tio Hugh, aba. Ayos naman. Pero, paano mo siya nakuha mula sa kanyang klinika, papunta sa ating botika? Nakatanggap ng impormasyon na may balak kang kumuha ng tao. Nakakuha ng intel. Si Inay, mula sa klinika, ay tila kontento sa kasalukuyan. Sa katunayan, patuloy siyang nag-aral sa likod. Gamitin ang mga karaniwang halamang gamot, bilang kapalit ng mga mahalagang halamang gamot. Ang mga resulta ng pag-aaral ay isusulat sa isang handbook para sa mga lokal na halamang gamot. Ngunit dahil sa kakulangan ng supply ng halamang gamot, madalas na nahihirapan ang pag-unlad ng pag-aaral. Tio Wang, may paraan na ako. Anong paraan? Kailangan mong malaman. Napaka-peculiar ng ugali ni Lolo Hugh. Kung pipilitin mong alamin, hindi mo makukuha. Hindi ko kailangang pilitin. Siyempre, meron akong mga dahilan na hindi pwedeng tanggihan. Anong mga dahilan? Hindi ko sasabihin sa'yo. Ikaw na bata. Sa madaling salita, bukas, ikaw na ang unang tatakbo sa proseso. Tungkol sa kay Tito Hugh, ako na ang bahala. Ayos lang, walang problema. Pero napagkasunduan natin, ha? Kailangan mo akong hayaan na mag-aksaya ng oras. Pagbalik ko, papakita ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Siguradong hindi kita papayagang maglakad ng walang kabuluhan. Tita. Tita, na-accept ako sa Department of Chinese Language ng Beijing Normal University. Talaga. Tingnan mo, pambansang universidad ng Beijing. Kagawaran ng wikang Chino. Tingnan mo, may mga estudyanteng kolehiyo na sa ating ngayon. At saka, yung isinulat ko dati tungkol sa ating ngayon, na yumayaman gamit ang mga halamang gamot, na ipahayag na sa pahayagan, di ba? Nakita ng guro sa tanggapan ng pagpasok, na umaasa siyang makakasali ako, sa pahayagan ng paaralan, at sa mga gawaing pangpromosyon. Siksay, ang galing mo. Proud ako sa'yo, ate. Salamat, ate. Kung hindi dahil sa'yo, tiyak na hindi na ako nag-aaral. Anong mga kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ba't sinabi ng ate, na tiyak na susuportahan ka sa pag-aaral? CJ, ang ating pabrika. Kakaumpisa lang ng magandang simula. Ngayon, siksik si ay, tinanggap na sa Beijing Normal University. Talagang doble ang saya. Ay, tama nga. 8. Yung sinasabi mong pabrika ng mga halamang gamot. Nagawa na ba? Maganda ang resulta. Kaya't balak kong ipagpatuloy ang magandang takbo. Magbubukas ako ng isang tindahan ng noodles na parang sa Renko. Ganitong klase. Kailangan ba ng tulong ng nakababatang kapatid para magsulat ng kaunting artikulo para tulungan kita? Palawakin ang reputasyon ng iyong mabuting gamot, ng iyong kabutihang loob. Kailangan. Aking magandang nakababatang kapatid. Ang ate ay kailangang kumilos, magsulat. Para sa ating mabuting gamot na tindahan. Magdagdag ng mga kwento. Para mailathala sa pahayagan. Para sa ating pagbubukas. Kaya, dahil sinabi mo ito ng taos puso. Sige, papayag na ako. Ang bait mo, ate. Pero huwag kang masyadong ma-excite. Kailangan ko ng bag at mga gamit sa paaralan. Dapat bago ang mga yon, ha? Nasa kapatid na babae ang bag. Chen. Bakit ka nandito? May masakit ba sa'yo? Tatay Hugh, dumaan lang ako mula sa bayan. At naisipan kong bumisita sa'yo. Sige, umupo ka lang. Oh, tama nga. Tatay Hugh, yung mga gamot ng Rengsin Herbal Medicine.
Kamusta ang paggamit nyo? Talagang maganda ang kalidad. Mas mabuti ito kaysa sa Renko Pharmacy. Sobrang mas mabuti. Ngayon, nandito ako sa health center ng baryo. Gagamitin na lang ang mga gamot mula sa iyong mabuting puso. Ayos lang iyon, maganda yan. Kamakailan lang, sinabi ko kay Tio Wang. Kamakailan lang, sinabi ko kay Tio Wang. Gusto kong magbukas ng botika sa lungsod. Magandang ideya ang magbukas ng botika. Talagang magandang balita ito. Kaya sa susunod, bibili ako ng gamot. Hindi na kailangang pumunta pa sa bukang market. Mas maginhawa na. Tama ka dyan. Seryoso pa nga ako. Pumunta pa ako sa loob ng lungsod para magtanong. Sabi nila kulang pa ng isang taong may alam sa bagay na ito. Isang lisensyadong doktor na pinagkakatiwalaan ng lahat. Chen. Nagtatrabaho ako sa klinikang ito ng mahigit kalahating buhay. Sanay na ako. At saka, kung aalis ako. Ano na ang mangyayari sa mga kababayan? Na palaging dumarating at umaalis. Ay naku, Hugh, magtanong ka lang. Bago ako umalis, ginawa ko na ang lahat. Sabi niya kung aalis siya. Ay mag-aayos siya ng ibang tao. Napupunta sa klinika ng baryo. Chen, alam kong mabuti ang intensyon mo. Pero may damdamin na ako sa lugar na ito. Matagal na akong nandito. Hindi ko pa rin kayang pumayag sa bagay na ito. Ay naku, Uncle Hugh. Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko. Makinig ka, ipagpatuloy ko pa. Basta't makakapunta ka. Bibigyan kita ng 100 piso bawat buwan. At saka, ang imbakan ng mga gamot ng aming Rengsin Pharmacy. Bawat buwan, maaari kang pumili ng 30 kilo ng mga gamot. Gawin mo ang iyong pananaliksik. Kumusta? Chen, paano mo nalaman? Tatay Hugh mula pagkabata. Nagtataka na ako kung ano ang nakasulat sa maliit na aklat na yon. Kamakailan lang sinabi sa akin ng nanay ko na talagang nag-aral ka palagi. Paano gamitin ang karaniwang mga gamot? Bilang kapalit ng mga mahalagang gamot. Tama ba? Sinabi sa iyo ng nanay mo. Sinabi sa akin ng nanay ko. Sabi ko nga noon. Nasaktan ang binti ng nanay mo. Naiinis siya sa mga gamot na ginagamit ko kasi masyadong mahal. Ayaw akong pahiran ng gamot. Pagkatapos ay pinalitan ito ng mas murang gamot. Bago siya pumayag na ipagpatuloy ang paggamot. Sobrang pinagsabihan ko. Huwag itong sabihin sa iba. Pero sinabi pa rin ng nanay mo. Pasensya na, ma. Para sa magandang buhay natin sa hinaharap, magsakripisyo ka na muna. Chen. Masyadong malaki ang bagay na ito. Hayaan mong mag-isip ako. Sage, Uncle Hugh. Basta't pumayag ka. Kaya ko pa. Ang iyong mga natuklasan sa buong buhay mo. Isusulat sa aklat. Ipinapahayag. Maaari mo ring personal na. Pangalanan ang pangalan ng reseta. Ihahatid ko ito sa ahensya ng gamot para sa pagsusuri. Kung napag-isipan mo na, ay makipag-ugnayan ka sa akin anumang oras. Sandali lang. Anong nangyari, Tio Hugh? Totoo ba ang sinabi mo kanina? Siyempre. Sige, susundin kita. Lanan. Ito ba ay hindi sa Baohua Market? Siya ba ang may-ari ng Rengsin Herbal Medicine? Lumabas na rin siya para magbukas ng tindahan. Tingnan mo, nahuhuli ka na sa balita, ah. Noong nakaraan, si Boss Zhang ay nailathala sa pahayagan. Sa harap pa nga ng pabalat. Sinasabi nila na ang Rengsin Pharmacy, hindi lang mataas ang kalidad. Mura pa. Tunay na nag-iisip para sa mga tao. Totoo ba yun? Totoo nga, tingnan mo. Hindi ba't si Direktor Ma yan? Direktor Ma, nandito ka na. Ikaw ay nagmula sa pamilihang Baihua, di ba? Ngayon, nagbukas ka na ng tindahan. Siyempre, susuportahan kita. Ito ay regalo. Huwag mong kalimutan na hindi lang ikaw ang may negosyo sa gamot. Kalimutan mo na rin ang mga galing sa bundok na supply sa merkado. Ay, Direk Ma, paano mo nasabi yan? Sa susunod na taon ng tagsibol, bubaba na ang unang batch ng kamote. Ipapadala muna namin sa inyo. Siksi. Kagawad, Juana, bakit kayo nandito? Kailangan ko pang sabihin sa iyo ito. Malaking bagay ang pagbubukas ng negosyo nyo. Hindi nyo man lang kami sinabihan. Ako pa ang nakabasa sa pahayagan bago ko nalaman. Sige, huwag na nating pag-usapan yan. Nais ko sa inyo ang magandang negosyo sa tindahan ng gamot. Na sana'y umunlad at magdala ng biyaya sa lahat. Ay, tama na. Hindi naman magiging matagumpay ang tindahan ng gamot na ito. Na umunlad. Mas mabuti pang walang tao dito. Kaya't lahat tayo ay walang sakit at sakuna. Magandang sinabi. Talagang mataas ang kamalayan ni Boss Zhang. Hindi mo dapat sabihin ng ganyan. Maganda ang kalidad ng mga gamot dito. Mura pa ang presyo. Tungkol sa negosyong ito, kung makuha ito ng Renko Pharmacy. Sayang. Tama nga. Siguradong kumikita sila ng masama. Magandang araw, Professor Lin. Uy, Siksi. Narinig ko na tinanggap ka sa kagawaran ng Chino ng Universidad ng Jingshai. Congratulations. Napaka mapagpakumbaba ni Professor Lin.
Lahat ito, mga guro ng unang mataas na paaralan. At sa gabay ni Professor Lin, huwag kang magpakababa ng labis. Ito ay bunga ng iyong sariling pagsisikap. Kilala ko yan. Pangunahing pambansang universidad ng Beijing. Professor Tong mula sa Departamento ng Chino. Kung may kailangan ka sa hinaharap, diretsong lumapit lang sa kanya. Talaga ba? Sila ang aking idolo. Ako rin, ate. Ay naku. Ay naku, nakalimutan ko si Yuyu. Halika, Yuyu. Tingnan mo, ate, kumusta ang tindahan? Lene. Ay naku, nagalit na siya. Kasalanan ng ate yon. Halika, kakain ka ng candy. Sabi ni Tito, hindi ko maaring kunin ang bagay ng estranghero. Binili ito ng tiyuhin at tatay para sa akin. Ay naku, ang sinasabi ni Yuyu. Nalulungkot ang ate. Nandito si Yuyu, ate. Estranghero pa rin ba ako? Hindi. Ate, huwag kang malungkot. Sige na, huwag mo nang lokohin si Yuyu. Malapit na siyang umiyak. Yuyu ah. Nasaan si Chen at Siksiksi? Hindi sila estranghero. Hawakan mo na. Napakabait. Ay, tama nga. May dala rin akong inihandang regalo. Mga aklat tungkol sa mga halamang gamot. At mayroon ding mga pinakabagong resulta ng pananaliksik na pwedeng ipakita. Pero itong mga bagay na ito, hindi pwedeng ilabas dito. Balang araw, ipapadala ko Siksi para dalhin niya. Salamat sa abala. Ay, hindi ba't si Ginoong Liu ang dumating? Dumating din siya. Bumukas na ang tindahan ng mga gamot ng Rengsin. Ano iyang hawak mo sa kamay? Ginoong Liu, nandito ka na. Masaya kaming nandito ka. Sa tindahan ng mga gamot ng Rengsin. Talagang nakapagpapasaya ang pagdating mo. Nasaan si Chen? Ito ang resulta ng iyong pagsisikap. Noong una kitang nakita. Isa kang maliit na tao na walang gaanong pakialam. Tingnan mo gaano nakatagal. Nangunguna ka na sa pagpapayaman ng mga kamag-anak mo. Nangunguna ka na rin sa pagpapayaman ng mga kababayan sa bayan. May sarili pa siyang botika. Ito ang pagmamalaki ng ating Tianhai City. Saan ba? Dahil ito sa tiwala ng gobyerno. At sa suporta ng mga leader. Sige, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. May dala pa akong regalo para sa'yo. Ay, ang ganda ng pagkakasulat. Sekretaryo, ito. Ito ay isinulat mo mismo. Noong una, masyadong nagmadali at isinulat sa papel. Ngayon naman, sa pagbubukas ng negosyo, babawi ako sa'yo. Salamat, Sekretaryo Liu. Ikinalulugod ko po. Chen na. Malapit na ang oras. Panahon na para sa pagbubukas. Oh, halika na. Ngayon, salamat sa lahat ng mga leader. Sa lahat ng mga bisita. At sa lahat ng mga kababayan. Na nandito. Ako ang may-ari ng tindahang ito. Ako si Zhang Chen. Malugod kayong tinatanggap sa pagdiriwang ng pagbubukas ng aming tindahan ng gamot na Rengsin. CJ. Sa totoo lang, ilang buwan na ang nakalipas. Malubha ang sakit ng nanay ko. Huminto sa pag-aaral ang kapatid ko. Ako naman, nangutang ng sobra-sobra. Talagang maraming salamat sa lahat ng tulong niyo sa akin. Na nakatulong sa akin na makaalpas sa hirap at makararating sa araw na ito. Sa Tianhai City, na nagmamay-ari ng sarili kong tindahan ng mga gamot. Ang pagtanda, sakit at kamatayan ay mga bagay na dinaranas ng bawat tao. Ako ay maswerteng tao na nakatagpo ng isang doktor tulad ni A.A. Hugh, na isang mabuting doktor at nakatagpo rin ng mga angkop na gamot. Ngunit palaging may mga tao na hindi makabili ng gamot, na hindi makakuha ng magandang gamot. Kaya ngayong araw, nagsimula ang aking tindahan ng mga gamot, ang Rengsin. Ayos lang. Dito lang, ipinahayag ko, ang seremonya ng pagbubukas ng aming Rengsin Herbal Store ay nagsisimula na ngayon. Ayos. Halika. Unveil. Congratulations. May magandang balita pa. Sa linggong ito lamang, lahat ng pumunta sa aking tindahan para bumili ng gamot ay makakakuha ng 20% diskwento. Ayos lang. Noong nakaraan sa Baihua Market, ang mga regular na customer na bumili ng aming mga gamot, may mga magandang regalo sa pagpasok sa tindahan. Kahit na bumili o hindi, malugod kayong inaanyayahan na pumasok at tingnan. Halika, pumasok ka, pumasok ka. Halika, halika, halika. Rengsin Herbal Medicine. Nanay, itong sofa na ito, maaari kayong umupo ng walang pag-aalala. Malambot ito, hindi ito masisira. Ito na nga. Ito ang sofa na sinasabi ng mga tao sa lungsod. Ay naku, ang lambot talaga nito. Siguradong mahal ito, no? Nanay, huwag ka nang mag-alala tungkol sa pera. Ngayon, nag-aral na ako sa kolehiyo. Nagsimula na rin ang tindahan ng ate. Sa mga susunod na araw, ay para sa iyong kasiyahan.
Ay naku, talagang nagbukas ang mata ng Diyos. Tatay ng bata, nakikita mo ba? Sabi ng mga bata, hayaan tayong mag-enjoy. Pareho kayong abala buong araw. Umupo na kayo, umupo na rin kayo. Nanay, hindi ako pagod. Ngayon kasi, nandito si Director Ma at si Professor Lin. Nandito silang lahat. Marami pang ibang tao na nandito. Sobrang saya at masaya. Ayos lang, ayos lang. Kayo lang ang mabuti. Masaya si nanay. Nasa bahay ba si Tianchen? Pupunta kami para magsaya. Puntahan ni Tianchen. Tita Zhang. Lola at kayo pa. Bakit kayong lahat nandito? Bakit hindi makakapunta? Isama mo ako. Ang kita ng mga taga-Bukal na Batis. Ikaw ang malaking bayani ng Bukal na Batis. Nagsimula na ang tindahan ng gamot na Rengsin sa lungsod. Nagbukas na ito. Hindi tayo makapasok sa lungsod. Ngunit ito'y isang napakalaking kagalakan. Kailangan natin bumati. Wala namang masyadong maganda sa bahay ng tiyahin. Itlog ng manok sa bahay. Huwag kayong magreklamo. At ito pa. Magandang bagay na nakuha sa bundok mga nakaraang araw. Para matikman nyo. At ito pa, at ito pa. At sa akin pa. Salamat. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga lolo't lola, tito, tita at mga nanay at tatay. Sa hinaharap. Ang aking gamot na may mabuting puso, ay ang inyong tindahan. Sa hinaharap. Ang mga gamot ko para sa kabutihan, ay para sa lahat. Kung may mga sipon kayo, o hindi kayo komportable, diretso lang kayong pumunta sa tindahan ko. Ibibigay ko sa inyo sa pinakamababang presyo. Ayos. Anong ginagawa mo? Anong nangyayari dito? Matagal na pala. Ay, Tianchen, nandito ka na pala. Magkaroon ka sana ng magandang anak na babae. May kakayahan ka naman. Sa huli, magiging masaya ka na. Suhwa. Sa wakas, nakalaya ka na. Sundan mo na ang anak ko at magpakasaya. Ay naku, ano nang kasiyahan yan? Hindi lang tayo ang magpapakasaya. Magkasama tayong lahat magsasaya sa hinaharap. Siguradong lalong gaganda ang buhay natin. Mahal na kapitan, naniniwala kami sa'yo.